The Boss Husband. Credit to the author. 1068-77. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Kahit na may isang ahas lamang, ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Si Justin ay masayang tumakbo pabalik sa kanilang base camp, ngunit nang malapit na siyang makarating, narinig niya ang sigaw ni Melinda. Bumilis ang tibok ng puso niya at binilisan niya ang takbo. Nagdilim ang mukha ni Justin sa nakita. Isang ahas ang sumisidhit sa kanila, hudyat na malapit na itong umatake. Maaaring na-alerto ito ng kanilang mga galaw, na nagdulot ng pagkabalisa at inis. Si Melinda at Jincel ay natakot sa apoy, sinusubukang umatras hanggat maaari. Layuan mo ito. Ito ay isang Australian coastal taipan. Ito ay isa sa mga pinakamakamandag na ahas sa mundo. Kung umatake ito, hindi natin ito maiiwasan. Sabi ni Justin na may mahigpit na boses. Nang marinig iyon, pusang gumalaw sila paatras, ngunit nontog ang kanilang mga likod sa bato. Wala silang daan palabas. Hindi na nag-alinlangan pa si Justin. Itinapon niya sa tabi ang ahas ng tubig at sinubukang lumapit sa coastal taipan. Justin, anong ginagawa mo? Sigaw ni Jincel. Ngumisi si Justin sa kanila, sinusubukang sabihin sa kanila na ayos lang. Pumulot siya ng sanga sa lupa at sinubukang ilipat ito sa ulo ng ahas. Nang idiin na ni Justin ang ulo ng ahas sa lupa gamit ang sanga, ang ahas ay unang gumalaw. Lumipad ang ahas at inatake ang braso ni Justin. Si Justin ay hindi nakapag-react sa oras at ang kanyang braso ay nakagat na ng ahas. F***, nagmura si Justin. Kahit na handa siyang harapin ito, inis pa rin siya nito. Kung nangyari ito sa nakaraan, makakawala siya rito gamit ang kanyang mga bata sa kabanalan at kalawakan. Hindi lamang siya nawala ang kanyang paglilinang, ngunit ang kanyang utak ay masyadong mahina upang i-activate ang mga batas sa kalawakan. Gayunpaman, walang plano si Justin na palayain ito. Inabot niya ang kamay niya at hinawakan ang leeg nito. Habang nasa ulo nito ang kabilang kamay, kinagat ni Justin ang bahagi sa ilalim ng ulo nito. Umalangaw-ngaw ang tunog ng pagkapunit ng karne at sa pagkakahiwalay ng ulo nito sa katawan, sa wakas ay patay na ang makamandag na reptilya. Melinda at Jincel ay ganap na natulala. Makalipas ang ilang segundo ay lumabas sila at tumakbo patungo kay Justin habang sumisigaw. Hindi nila maintindihan kung paano siya inatake ng ahas dahil masyadong mabilis ang mga galaw nito. Maaaring mukhang isang beses lang nakagat ng ahas pero talagang 3 hanggang 4 na beses na ito. Kahit na sila ay natakot at naiinis na makitang kinakagat ni Justin ang ulo ng ahas, karamihan ay nabigla sila sa sugat ni Justin. Hubby, kumusta ang pakiramdam mo? Hinawakan ni Melinda si Justin ang bumigay ang kanyang mga binti. Huwag kang mag-alala, hindi ako mamamatay. Inihagis ni Justin ang ahas sa baybayin ng taipan sa tabi ng apoy bago sinabing may mapait na ngiti, kahit na nawala ang lahat ng aking pagtatanim, ang aking katawan at dugo ay lumalaban pa rin sa lason. Dapat ay maayos na ako pagkatapos ng ilang pahinga. Napakasimple niyang ginawa, ngunit itinago ni Justin ang katotohanan na ang ahas na ito ay maaaring magdulot ng daan-daang pagkamatay sa isang kagat. Mahigit 200,000 daga ang napatay nito, pati mga tao. Kung sino man ang nakagat nito, tiyak na mamamatay sila. Napahikbi si Melinda nang makita niyang naging kulay abo muli ang mukha ni Justin. Bakit kailangan mong hulihin ang ahas? Hindi ba pwedeng itaboy mo na lang? Bakit mo pipilitin ang sarili mo kung nasa ganitong estado ka na? Sinisisi na niya si Justin sa hindi pag-aalaga sa kanyang sarili. Nagpupumilit si Justin na ituro ang mga ahas. Ang isang ahas ay hindi sapat para sa inyong dalawa. Dumidilim na, hindi ko ito kayang bitawan pagdating sa atin ng kusa. Napabuntong hininga si Melinda. Naguguluhan din si Jincel, hindi nila akalain na gagawin ito ni Justin para sa kanila. Handa siyang malason para makakuha sila ng sapat na pagkain para mapunan ang kanilang lakas. It was a dumb move, pero paanong hindi sila naaantig? Labis na naantig si Jincel.
Si Melinda ay manliligaw ni Justin kaya makatuwirang gawin niya ito para sa kanya ngunit umaasa lang siya sa kanya na parang isang pasanin. Hindi lamang siya nito pinabayaan, ngunit siya rin ay nag-aalala sa kanya at sinubukan ang kanyang makakaya na alagaan siya. Natunaw ang puso ni Jincel sa kanyang kilos, hindi pa niya ito naranasan sa buong buhay niya. Walang kamalay-malay, ang kanyang tingin ay naging mas malambing nang tumingin siya kay Justin. Walang oras si Justin para isipin ang kanilang nararamdaman, sinusubukan lang niyang maiuwi sila ng ligtas. Melinda darling, if you don't mind, pwede bang ibaon mo ang ulo ng taipan? Huwag mong hawakan ang kamay mo, makamandag pa rin kahit patay na. Ayokong masaktan ka. Sumingit si Jincel, hayaan mo akong gawin ito. Melinda, ikaw na lang ang bahala kay Justin. Pagkasabi nito, kinuha ni Jincel ang isang sangay para alagaan ito. Makakatulong lang siya sa maliliit na bagay na tulad nito. Napabuntong hininga si Justin. Wala akong lakas ngayon. Pahinga muna ako saglit at ipagluluto ko ang ahas para sa inyong dalawa. Umiling si Melinda at pinunasan ang kanyang mga luha. Gagawin ko, magpahinga ka lang. Paano ko gagawin? Napangiti si Justin. Well, kung ako lang mag-isa, itinapon ko na lang sa apoy at kinain kapag naluto na. Pero sigurado ako na hindi mo matiis ang mga organo at balat. Pututin mo ang balat at kaskasan ang mga organo. Batasan mo ito ng sanga at lutuin mo. Kailangan mong siguraduhing luto na ito, ang ahas ay kadalasang nakakain ng maraming parasito at, kung ikaw ay makakain ng maraming parasito at, kung ikaw ay makakain ng maraming parasito at, kung ikaw ay makakain ng hindi sinasadya at, kung ikaw ay makakain ng maraming parasito at, kung ikaw ay makakain ng maraming parasito at, kung ikaw ay makakain ng hindi sinasadya. Natawa si Melinda sa pagmamaktol ni Justin. Nauubusan na siya ng lakas at sinubukan pa rin niyang sabihin ito ng detalyado hanggat maaari para hindi sila masaktan. Kahit na si Justin ay palaging isang scatterbrain sa lungsod, siya ay napaka-metikuloso pagdating sa mga sitwasyong tulad nito. Nanginig si Melinda nang maalala niya ang eksena kung saan nakagat ni Justin ang ahas. Anong klaseng kapaligiran kaya siya lumaki para magawa ang mga nakakakilabot na bagay? Sa pag-iisip nito, nadurog ang puso ni Melinda. Pinahiga niya ito sa mga balat ng puno at ipinagpatuloy ang pagluluto ng mga ahas ayon sa kanyang direksyon. Nagpahinga si Justin ng humigit kumulang 1 oras hanggang sa ganap na maalis ang lason ng ahas. Nakalulungkot, wala pa rin siyang magawa laban sa Purple Butterfly Fantasy. Nang maluto na ang mga ahas, handa na itong kainin. Gaano man kasuklam-suklam ang pakiramdam, ang mga babae ay gutom na hindi na ito abalahin pa. Nang bumangon si Justin, mabilis nilang ipinasa sa kanya ang karne ng ahas. Ikinaway ni Justin ang kanyang mga kamay. Hindi ko kailangan. Kaya kung magtagal nang hindi ko makain. Matagal na kayong hindi kumakain kaya maghukay ka at hahanap ako ng makakain bukas. Pero, kumunat ang noo ni Melinda. Kumain ka, nalason ka na naman kanina, hindi maganda sa katawan mo. Ngumiti si Justin at kumain ng isang kagat. Enough! Kain na kayo, maglilibot ako at baka makahanap ako ng makakain. Pagkasabi nito, tumayo si Justin at naglakad patungo sa madilim na field. Si Justin ay nagugutom din. Dahil sa pagkawala ng kanyang cultivation, humina ang kanyang katawan at nagsimulang umasa sa pagkain. Gayunpaman, mas kailangan nila ng pagkain kaysa sa kanya. Kaya naman, sa halip na manatili sa tabi ng apoy at panoorin silang kumakain, mas gugustuhin niyang tumingin sa paligid para sa mas maraming pagkain. Sina Melinda at Jincel ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa, nababasa ang kawalan ng kakayahan sa kanilang mga mata. Mukhang desidido siyang kainin natin ito. Pilit nang umiti si Melinda. Kung ganoon ay kumain na tayo. Tumango si Jincel at kinagat ang karne ng ahas. Hindi masarap at magaspang ang lasa, pero pagkain pa rin ang ahas. Lagi na ba siyang naging ganito kabuti sa inyo? Biglang ibinato ni Jincel ang tanong kay Melinda. Sinusubukang kagatin ni Melinda ang karne at nabigla sa kanyang tanong. With a faint smile, she said, hindi ko alam na may ganito pala siyang side pero lagi niya kaming pinoprotektahan.
Kahit na ito ang nagbigay sa akin ng pagkakataong matuto patungkol sa kanya, mas gugustuhin kung hindi. Kinagat ni Jinsel ang kanyang mga labi at hindi na nagtanong pa. Ninuya niya ang karne habang tahimik na nagmumuni-muni sa sarili. Kung ang sino mang lalaki ay tretuhin siya sa paraang mayroon siya, hindi niya tatutol na mamatay kasama siya dito sa labas. Ang karne ng ahas ay hindi isang kaaya-ayang pagkain. Ninuya nila ito sa loob ng 40 minuto at halos hindi mapunit ang karne sa mga buto. Ang kanilang mga masseter ay masakit sa lahat ng pagnguya at sila ay 80% lamang ang busog. Sa oras na ito, nakita nila si Justin na tuwang-tuwang tumatakbo pabalik sa kanila. Parang may nahawakan siyang kakaiba sa kamay at namangha ang mga babae nang makita siyang kalahating hubad. 1069. Nang makalapit siya, napagtanto ng mga babae na may hawak siyang isang bagay na natatakpan ng lupa. Si Melinda at Jinsel ay tumayo ng hindi malay ngunit hindi sila nang ahas na lumapit sa kanya. Hobby, anong dala mo? Inihagis ito ni Justin sa sahig at isang grupo ng mga insekto ang gumapang palabas dito. Naghiyawan sila at niyakap ang isa't isa. Sa isang malapit na pagtingin, natanto nila na ang isang bukol ng lupa ay pugad ng insekto. Napangiti si Justin sa kanilang reaksyon. Ayos lang, bahagi lang ito ng pugad ng anay. Hindi ito nakakapinsala, talagang isang magandang bagay. Pugad ng anay. Mas lalo silang tumingin at napagtanto na ang mga gumagapang na insekto ay anay talaga. Ito ang unang pagkakataon nilang masaksihan ang totoong deal. Nabalisa si Melinda. Bakit mo dinala ito dito? Tinatakot mo ba kami hanggang mamatay? Napakamot ng ulo si Justin at umupo. Dumukot siya ng isang bangkos ng anay at nilunok. Ikaw. Nanlaki ang mga mata ng mga babae dahil sa gulat, hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Nakaramdam ng disgusto si Jinsel, tinakpan niya ang kanyang bibig upang pigilan siya sa pagbuga. Ngumunguya si Justin sa anay at nilunok ang mga ito habang nakasimangot. Sabay lingon-lingon sa paligid para mangagaw pa ng anay. Paliwanag niya habang kumakain, doble ang calories ng beef ng anay kaya sulit na kainin ito. Alam kong hindi kayo makatiis kaya ako na lang ang kakain. Kahit na may katuturan ito sa sitwasyong ito, nakita pa rin nila itong kasuklam-suklam. Kung ganoon ay kinain mo ito bago bumalik. Bakit mo dadalhin ang pugad dito? Bulong ni Melinda. Nagkibit balikat si Justin. Ang pugad ay gawa sa kanilang laway at iba't ibang uri ng lupa. Sinusunog ng mga katutubo ang pugad para makapaglabas ng amoy na maaaring magsilbing panlaban sa lamok. Alam kong nakagat kayo ng lamok kaya ibinalik ko ito. Sa wakas ay namulat sila pagkatapos marinig ang kanyang paliwanag. Kahit na ang kanyang kilos ay nagpainit sa kanilang puso, mahirap panoorin siyang ngumunguya ng buhay na anay. Hindi ito pinansin ni Justin. Kahit na siya ay gumagawa ng isang bagay na siya ay nakasanayan, alam niyang ito ay mukhang baliw sa kanilang mga mata. Kasabay nito, batid niyang kailangan niyang gawin ito para mailabas silang buhay dito. Gaano man ito kadiri o karumihan, kailangan niyang gawin iyon para mabuhay. Nang dumating ang susunod na araw, muli silang umalis. Dahil nasanay na sila sa kakaibang pag-uugali ni Justin, hindi na sila nagulat sa kanya nang gumamit si Justin ng lahat ng uri ng pamamaraan upang mahuli ang isang Papuan python, Australian tortoise, kabilang ang mga alakdan at gagamba. Halos mahimatay sila nang kagatin ni Justin ang ulo ng isang huntsman spider at lamunin ito ng buo. Sa kabutihang palad, hindi sila pinilit ni Justin na kainin ang mahahalagang pretina, sa halip, siya ang nagluto at nagsilbi sa kanila ng lutong karne. Sa ika-4 na araw, sa wakas ay nakarating na sila sa Northern Sea. Habang sila ay nagpapahinga sa tabi ng ilog, pinunit ni Justin ang isang turok mula sa puno ng pandanes at ginamit ito bilang kawit. Hinugot niya ang isang sinulid mula sa kanyang bag at ginawa itong isang piraso ng kagamitan sa pangingisda. Kasunod nito, naghukay si Justin ng mga uod mula sa bulok na balat, kinain ang kalahati nito bago idikit ito sa kawit. Kahit na ito ay ginawang krudo, nakuha pa rin ni Justin ang 2 hito na hindi nakakagulat dahil ang mga isda sa tubig tabang na tulad nito ay karaniwan sa buong mundo. Inihaw nila ang mga hito upang kainin at nang mapunan na nila ang kanilang lakas, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay.
Nakahinga si Jinsel nang marinig na makakaalis na sila sa Armenia bukas, ngunit sa parehong oras, nakaramdam siya ng panghihinayang. Kami ay nakatuon sa pag-alis dito at hindi namin mahanap ang mga halamang gamot. Nakakalungkot. Napangiti si Justin. Walang saysay na gawin iyon. Wala pa akong naisip na paraan para mabawi ang aking cultivation, lalo pa ang pagmaster ng Samadhi True Fire. Si Jinsel ay parang walang magawa. Hindi mo ito mapipilit. Ang Samadhi True Fire ay mas mahirap kaysa sa Lee Fire. Para sa isang taong nasa edad mo, ang iyong cultivation ay sapat ng hindi pangkaraniwang. Alam Justin na sinusubukan lang niyang aliwin siya ngunit ayaw na niyang pag-usapan pa ito. Alam niyang malapit siya pero hindi niya alam kung ano ang pagkukulang niya. Gayunpaman, ito ay walang kabuluhan na isipin ang tungkol dito ngayon kapag nawala niya ang lahat ng kanyang paglilinang. Makalipas ang kalahating araw na paglalakad ay lumalamig na ang kanilang paligid at ang mga halaman sa kanilang paligid ay nagmistulang mga puno sa baybayin. Kahit na wala pa ring palatandaan ng tao, alam nilang malapit na sila. Sa oras na ito, napansin ni Justin ang tatlong off-road na sasakyan na nagmamaneho patungo sa kanila ng napakabilis. Isang bagay na nadama na lubhang kakaiba. Ito ay mga sasakyang militar. Sigurado siya na walang mga hukbo dito. Nangangahulugan ito na sila ay mga iligal na hukbo. Gaya ng inaasahan niya, habang papalapit ang mga sasakyan, nakita ni Justin ang kanilang mga mukha. Itinali nila ang mga headband sa kanilang ulo at ang kanilang mga mukha ay masasamang may mga machine gun sa kanilang mga braso. Sabik na hinawakan ni Melinda ang braso ni Justin, alam niyang hindi sila makakalayo sa kanila. Hobby, tayo ba ang pinupuntirya nila? Mabigat din ang puso ni Justin. Hindi siya matatakot sa mga ito kung mayroon pa siyang cultivation, ngunit sa ngayon, wala siyang pinagkaiba sa isang normal na lalaki. Paano niya dapat protektahan ang mga ito mula sa mga baril kung ang lahat ng mayroon siya ay kamay sa kamay na labanan? Si Melinda ay maaaring magkaroon ng panloob na enerhiya ng hautian, ngunit siya ay walang karanasan sa mga tuntunin ng tunay na labanan. Halata na ang mga hunk na ito ay mga karanasang mersenaryo. Kahit na naranasan si Melinda, hindi siya makakatakas ng ligtas sa lahat ng baril sa paligid nila. Tumahimik ka, tingnan natin kung ano ang gusto nila. Mahigpit na hinawakan ni Justin ang kanyang kamay. Si Jinsel ay natakot sa likod ni Justin, hindi nangangahas na magsabi ng kahit ano. Lumapit ang mga sasakyan at pinalibutan ang tatlo. Isang balbas na Caucasian ang nagtaas ng kanyang G360 rifle habang nakatingin sa kanila na may mapanuksong tingin. Yellow-skinned, Zen Icon. Japanese. North Korean. Tanong niya na may masamang English accent. Hindi masabi ni Justin kung saang mersenaryong grupo siya kabilang ngunit kahit na makilala niya siya, hinding-hindi ipagtatapat ni Justin ang kanyang pagkakakileya. Paano kung siya ang kaaway ni Justin? Ito ay isang pagtatangkang magpakamatay na ihayag ang kanyang sarili kapag wala siyang cultivation. Kaya, alam ni Justin na hindi niya maipapaalam sa kanila ang kanyang pagkakakileya. Incheck kami, bumagsak ang eroplano namin kaya napadpad kami dito. Anong problema? Sinubukan siyang tanungin ni Justin ng mahinahon. Tumango ang hunk in realization pero panay ang sulyap niya sa mga babae na may matako na tingin. Friends from Zenica. Siguradong pagod na kayo, no? How about I get you a drink? Besides, I never would have expected to meet such beauty here. My name is Ryan, it would be my pleasure to invite the ladies to our base. Tumawa si Ryan, ipinakita ang kanyang mga dilaw na ngipin. Sumipol ang ibang mga mersenaryo habang nakatitig sa dalawang babae. Si Melinda at Jinsel ay natulala sa kanilang mga reaksyon, mahigpit na nakahawak kay Justin. Hobby, anong gagawin natin? Kahit na matagal nang naglilinang si Melinda, hindi pa siya lumaban noon. Bumagsak ang puso ni Justin. Talagang nabangga nila ang Grey Mercenary Group. Isang ganap na immoral at hamak na grupo ng mga tao. Gayunpaman, ngayong nawala na si Justin sa kanyang cultivation, hindi na sila makaalis. 1070. Kahit na hindi maintindihan ni Justin kung paano o bakit sila dumating, alam niyang hindi niya sila matatalo. Sa kanyang mga mata, sinenyasan niya ang mga babae na huwag silang pigilan at sundan sila sa ngayon.
Kahit na nawala ang kanyang paglilinang, hindi ito ang tamang pagpipilian na kumilos ng padalos-dalos. Magkakaroon sila ng mas malaking pagkakataon na mabuhay kung sila ay mananatiling kalmado at nagtitipon. Pamunuan ng paraan kung gayon. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Justin. Ngumisi si Ryan at sinenyasan ang kanyang mga nasasakupan na bigyan sila ng space sa kanilang mga sasakyan. Sa ilalim ng nozzle ng baril, humiwalay si Justin sa mga babae at bawat isa ay umupo sa iba't ibang sasakyan. Pagkatapos ng mahabang bumpy ride, nakarating sila sa Northern Beach. Sa tabi ng kabundukan ay may 7 hanggang 8 canvas tent na dapat ay pansamantalang base camp ng Grey Mercenary Group. May mga gwardya na nagpapatrolya sa paligid ng kampo na may mga rifle sa kanilang mga kamay at kung ihahambing sa bilang ng mga tao sa labas, dapat mayroong higit sa 30 tao sa grupo. May umama sa mga mata ni Justin. Isang barkong pangtransportasyon at 2 escort na sasakyang dagat sa tabi ng baybayin na marahil ay kanilang paraan ng transportasyon. Masasabi ni Justin na gumagawa sila ng ilegal na negosyo kung paano nila piniling magkaroon ng kanilang base camp sa isang lugar na tulad nito. Sa madaling salita, sila ay mga smuggler. Bahagyang naging umaasa si Justin dito dahil ang mga smuggler ay karaniwang hindi gaanong karanasan kaysa sa mga lumaban sa mga digmaan. Bago pa niya ito maisip, hinailan na silang 3 palabas ng mga sasakyan at pilit na pinapasok sa base camp. Si Melinda at Jinsel ay nanginginig sa takot na nalulula sa kanilang mga matako na titig. Wala silang maisip na paraan para makaalis dito at makadikit lamang kay Justin. Naglakad si Ryan sa isang kulay abo na tolda at itinuro patungo sa loob gamit ang kanyang nozzle. Pumasok ka, mga kaibigan nating Zenaikan. Ngumisi si Ryan. Sinubukan ni Justin ang kanyang makakaya upang manatiling kalmado. Ano ang gagawin mo sa amin? Nag-fake smile si Ryan. Napagbigay alam ko na sa boss natin at malalaman mo din agad pagdating niya dito. Pagkasabi nito, itinulak niya si Justin sa tent. Ang mga babae ay natural na napilitang pumasok sa tent kasama niya. Nang nasa loob na sila, 2 lalaki ang nakatayo sa labas na may hawak na mga baril. Nag-aalala si Melinda. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi nila tayo pinapatay, ni hindi nila tayo binigyan ng anumang dahilan para ikulong tayo rito. Sabi niya sasalubungin tayo ng boss niya, which I'm guessing it's their leader. Malalaman natin soon. Habang sinasabi iyon, nilinggan ni Justin ang tent at ikinunot niya ang kanyang mga kilay bilang tugon. Napuno ng mga kahon na gawa sa kahoy na may iba't ibang hugis ang tent at ang mga ito ay inukit na parang may mahahalagang bagay sa loob. Pinakamahalaga, sila ay inilagay ng paisa-isa na parang may natatakot na masira ang mga kahon. Justin, may nahanap ka ba? Tanong ni Jinsel, na mas matapang. Nag-isip sandali si Justin bago naglakad patungo sa isa sa mas maliliit na kahon. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip at napagtantong puno ito ng makapal na patong ng mga pahayagan. Sa kanyang pagtataka, ang mga pahayagang ito ay inilimbag sa Mandarin. Nangangahulugan ito na dapat itong nauugnay sa Zenica. Matapos kunin ang mga pahayagan, isang layer ng malambot na plastik ang ipinakita na ginamit para sa proteksyon at upang mapahina ang epekto. Nanlaki ang mga mata ni Justin nang malaman niya kung ano ang nasa loob ng kahon. Hindi nakakagulat na sila ay nag-iingat. Ito ay tinakpin ni Jinsel ang kanyang bibig dahil sa hindi makapaniwala nang makita din niya ang item. Tumango si Justin at sinabi sa mahinang boses, ito ay isang asul at puting porselana na anti-gong pattern na may mga ulap at dragon. Ang tinatayang halaga nito ay humigit kumulang 10 milyong dolyar. Sa wakas ay naunawaan na ni Melinda ang nangyayari. Kahit na hindi siya pamilyar sa mga antiquities, narinig niya ang tungkol sa asul at puting porselana noon. Napabuntong hininga siya, nagpupuslit ba sila ng mga labi? Hindi lang yun. Isipin mo, baka ikinulong nila tayo sa isang bakanteng tent imbes na ito. Isa lang ang dahilan nito. Napuno lahat ng tent nila ng mga relic na nagkakahalaga ng bilyon. No wonder gumamit sila ng transport ship para dito. I'm sure ibang bansa maliban sa Zenica ang nag-utos ng arestuhin kapag nalaman nila ang mga nawawalang relics. Nang nagsasalita pa si Justin, isang kaakit-akit na boses ang narinig mula sa labas.
Mayroon kang matalas na mata. Nagsalita siya sa perpektong Mandarin. Kasunod nito, isang matangkad na lalaking Asyano ang pumasok sa tent. Nakasuot siya ng tight-fitted camouflage t-shirt na nasa itaas ng balikat ang buhok. Pumwesto sa likod niya si Ryan habang nakangiti ng malawak. Napatingin ng lalaki kina Melinda at Jincel bago ibinaling ang tingin kay Justin. Sa kumikinang na mga mata, sinabi niya, "Dude, narinig ko kay Ryan na nakulong kayo sa lugar na ito dahil bumagsak ang iyong eroplano." Nagulat si Justin. "Incheck ka." Natigilan ang lalaki noong una. Malalim ang kanyang tingin nang mapansin niya ang walang takot na tingin ni Justin. "Hindi ka mukhang especially iya dahil hindi mo ako nakikilala. Ako ang pinuno ng Hydralist Mercenary Group, si Jared. Tinatawag nila akong Hydra. Narinig mo ba ang tungkol sa akin?" Habang sinasabi iyon, tinitigan ni Jared si Justin na parang cobra, maingat na hindi makaligtaan ang anumang pagbabago sa kanyang ekspresyon sa mukha at titig. Umiling si Justin. Nagsasabi siya ng totoo. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa kanila. Marahil ay hindi pa sila sikat o bago sa laro. It doesn't matter. I believe you. Wala talaga kayong kinalaman sa mga humahabol sa atin. Nakangiting sabi ni Jared. Masasabi niyang hindi sila kilala ni Justin na nangangahulugan na hindi niya kailangang mag-alala na malantad. Tila umaasam si Melinda nang tanungin siya nito, "Ibig sabihin ba ay pakakawalan mo na kami?" Pumunta. Pinagpag ni Jared ang kanyang daliri, "Magandang babae, napakataas ng tingin mo sa amin." Hinigpitin ni Justin ang kanyang kamao, iniisip sa kanyang sarili na hindi ito magtatapos ng maayos samantalang ang mga babae ay namutla. Ngumuso si Jared. "Nahirapan kaming manatili sa desyerto na lugar na ito. Bihira lang kaming magkaroon ng mga ganitong kagandahan dito. Wala namang saysay kung hindi ko kayo ipapadala para ma-rape ng mga kapatid ko, di ba? Ikaw, walang hiya ka." Hindi inasahan ni Melinda na ganoon siya kaprangka at walang hiya. Kinagat ni Jincel ang kanyang labi at balisang niyakap ang kanyang dibdib. Naawa si Jared sa kanila. "I'm really sorry. Kahit na lahat tayo ay taga-Zenica, hindi talaga ako mapakalinyan kapag lahat tayo ay namumuhay ng ganoon kadelikado. Huwag kang mag-alala, baka payag ang mga kapatid ko na kunin ka kung mapagsilbihan mo silang dalawa. Hindi ka lang nagnakaw sa sarili mong county, kundi gumagawa ka pa ng maruruming gawain tulad nito. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo?" Sinaway siya ni Melinda. Ngumiti si Justin sa kanya ng mapait. She was trying to put on a brave face pero pinapalala lang niya. Hindi tulad ng ito ay maaaring maging mas masahol pa. Nagsimulang lumingalinga si Justin sa paligid, naghahanap ng pagkakataon. Gaya ng inaasahan niya, nagsimulang tumulo ang mga ugat sa noo ni Jared. "Nahihiya. Haha. How sanctimonious. Ano bang alam ng mga mayamang tulad mo?" Ngumisi siya, "Bakit ako mapapahiya? Hindi sana namatay ang tatay ko dahil sa pagkakakwadro ng mga tiwaling opisyal. Hindi sana naging retard ang kapatid ko pagkatapos na halayin at bugbugin ng grupo ng mga hayop. Hindi sana nabulag ang nanay ko sa pag-iyak at namatay sa pagkain ng gamot na pampatulog. None of it would have happened if I was born in Zenica. Araw-araw nang umuwi ako mula sa paglilingkod sa aking bansa, lahat sila ay patay na." Hindi lang sina Melinda at Jincel ang nagulat, si Justin ay naantig din sa kanyang mga salita. Nakangiti sa kanila ang lalaking ito, ilang minuto ang nakalipas ngunit ngayon ay mukha na siyang mabangis na hayop. Si Melinda at Jincel ay hindi makapagsalita ng kahit isang salita. Kahit alam nilang may ginagawa siyang labag sa batas, hindi nila napigilan ang sarili na maawa sa kanya. 1071. Well, ang mga kasuklam-suklam na tao ay may mga kaawa-awang nakaraan din. Huminga ng malalim si Justin. Ang mga taong tulad niya ay karaniwan. Kung tutuusin, sino ang magiging mersenaryo kung mayroon silang mapagmahal na pamilya? You look so sad. Don't you think you are being childish? Napabuntong hininga si Justin. Anong sabi mo? Galit na galit si Jared. Isa mo ang iyong bitag.
Walang pakialam si Justin tungkol dito, hindi tulad ng hahayaan niya sila kung talagang tumahimik siya. Sa tingin mo ay minamaltrato ka ng buong mundo, ngunit naisip mo na ba ito? Ang mga taong kinasusuklaman mo ay hindi man lang nagpakalat ng sakit na tulad mo ngayon. Ang mga nanakit sa iyong pamilya ay nararapat na kamuhian. Karapat-dapat silang mamatay ngunit hindi ka naghiganti. Sa halip, sinamantala mo ang iyong bansa at ang inosenteng buhay ng iba. Nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Jared. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang kakainin na niya si Justin. Sinabi ni Justin sa isang walang pakialam na tono, sa tingin mo ba ay kikilalanin ka pa rin ng iyong mga magulang bilang anak nila kung sakaling madamay sila sa mga kasalanang nagawa mo? Naiiba ka ba sa iyong mga kaaway? Kung talagang may kakayahan ka, maaari mong bayaran sila at mamuhay ng magandang buhay para sa iyong pamilya. Tingnan mo, kalahating patay at kalahating buhay. Sa tingin mo ay makukuha mo lamang ang lahat ng iyong bansa. Grupo ng mga talunan at mahihinang duwag. Sinisira mo lang ang buhay ng pamilya mo. Naramdaman din ito ni Justin pagkatapos niyang magsalita. Nakagawa siya ng mga bagay na hindi niya ipinagmamalaki sa ngalan ng kanyang trahedya na nakaraan. Tila may naintindihan sina Melinda at Giselle, nakatingin kay Justin ng may maningning na mga mata. Pakiramdam nito ay wala na sila sa panganib, naramdaman ang kalmado at nakolektang saloobin ni Justin. Nagdilim ang mukha ni Jared. Kuminang ang mga mata niya habang nagmumuni-muni ngunit ngumuso siya sa huli. Say whatever you want. Masyadong malayo ang narating ko para magbago ang isip ko. Paano kung magaling ka sa mga salita? Nagsasalita ang mga lalaki gamit ang kanilang mga kamao. Hindi na napigilan ni Ryan. Boss, dapat ko bang ipadala ang mga babae sa iyong tolda? Kinawian ni Jared ang kanyang kamay. Hindi na kailangan, paalisin ang mga patrol mula sa kanilang mga shift at hayaan muna sila. Tumango si Ryan, sinenyasan ng dalawang gwardya sa labas para ilabas ang mga babae. Boss, ano ang dapat nating gawin sa kanya? Tanong ulit ni Ryan. Ngumisi si Jared. Mayroon tayong mga kapatid na gustong pumunta sa ibang direksyon, di ba? Mukha siyang bata at malambing, ibigay mo sa kanila. Nagpakita ng masamang ngiti si Ryan at humakbang patungo kay Justin. Kailangan mong pagsilbihan ng mabuti ang mga kapatid natin. Hehe, ako mismo ang magpapadala sa iyo doon. Ang mga babae ay likas na nagtago sa likod ni Justin nang si Ryan at ang dalawa pang lalaki ay papunta sa kanila. Namula ang mga mukha nila sa narinig nilang maruruming salita. Ang oras ay hindi lumipas ng napakabagal at hindi sila nang ahas na huminga. Hinigpitin ni Melinda ang kanyang mga una, handang atakihin sila kung talagang sinubukan nilang hilahin siya palabas. Nanatiling kalmado si Justin at hinintay na makalapit si Ryan. Biglang gumalaw si Justin. Kahit na nawala ang kanyang cultivation, sanay pa rin siya sa close quarter combat. Sa isang overhead, hinampis ni Justin ang magkasanib na braso ni Ryan nang hindi inaasahan. Napaungol si Ryan habang nanlalambot ang braso niya. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Justin ang rifle ni Ryan gamit ang kanyang kabilang kamay. Itinutok ni Justin ang rifle sa dibdib ni Ryan at direktang pinaputukan siya. Tumalsik ang dugo kung saan-saan nang bumagsak si Ryan sa lupa, nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Walang sino mang umasa na lalabanan ni Justin ang ganoong kasanayan kaya nabigla si Jared at ang dalawa pang lalaki. Walang pag-aalinlangan, itinaas ni Justin ang rifle at binaril ang dalawang lalaki. Napakalapit nila sa kanya na imposibleng mag-react sa oras. Sa isang malakas na kalabog, bumagsak din ang dalawang lalaki. Ang lahat ay nasa kalkulasyon ni Justin. Alam niyang hindi bihasa ang mersenaryong grupong ito. Ang kanyang mga kasanayan ay maaaring madaig ang mga ito kahit na nawala ang kanyang paglilinang. Gayunpaman, dahil sa kaguluhan, mabilis na umalis si Jared mula rito. Nagmadali siyang lumabas ng tent at sinigawan ang kanyang mga nasasakupan na lumapit. Agad na tumingkayad si Justin para kunin ang mga bala.
Makakaasa lang siya sa baril at mas mabuting hindi maubusan ng bala sa ganoong mahalagang sandali. Sa pag-iisip noon, matagal na siyang hindi gumagamit ng baril sa mga ganitong away. Sa kabutihang palad, ito ay isang bagay na hindi niya makakalimutan. Si Melinda at Jincel ay nataranta, nakatingin kay Justin na kinakabahan. Hobby, anong gagawin natin? Galit na tanong ni Melinda. Naririnig niya ang mga yabag ng paa ngunit hindi niya makita kung ano ang nangyayari sa labas. Sinabi ni Justin sa mahinang boses, hindi sila magpapaputok ng walang ingat. Ang tolde na ito ay puno ng mahahalagang gamit dito at kung sisirain nila ito, milyon-milyong dolyar ang mawawala sa kanila. Si Justin ay umaasa dito. Salamat na lang at may mga mahahalagang relics dito, kung hindi ay naghagis na lang sila ng mga granada para patayin sila. Gaya ng inaasahan niya, ungol ni Jared mula sa labas. Damn you! I didn't expect you to be skilled. Sa tingin mo makakatakas ka ng ganito. Pinatay mo ang 3 sa mga kapatid ko at babayaran mo ito. Bumulong si Jincel kay Justin, Justin, bakit hindi tayo kukuha ng baril at barilin sila? Maaari muna tayong umatake dahil hindi sila nangangahas na umatake. Nakapalibot silang lahat sa tent, baka matamba natin ang isang grupo sa kanila sa pamamagitan ng pagbaril ng walang patutunguhan. Hindi. Kumunat ang noo ni Justin. Itinutulak namin silang patayin kami kung una kaming umatake. Siguradong nilagyan sila ng mga machine gun at granada. Baka bombahin nila kami bago pa man kami makapatay ng sinuman. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Maghihintay na lang ba tayo dito at mamamatay? Nag-isip si Justin ngunit wala siyang maisip na magandang ideya. Hindi kailanman naramdaman ni Justin ang pagiging walang magawa bilang isang normal na tao. Ni hindi niya kayang protektahan ang babae niya. Nakaramdam ng labis na insulto si Justin na halos hindi na siya makahinga dahil sa naninikip na pakiramdam sa kanyang dibdib. Sa sandaling ito, ganap na tahimik sa labas ng tent. May kutob si Justin. Siguradong may ginagawa silang mapanganib. Bago pa niya ito maisip, ilang metal na lata ang inihagis sa tent. Narinig ang mga sumisikit habang napuno ng puting usok ang tolda. Toxic tear gas grenade. Sigaw ni Justin. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong labanan. Ito ay ganap na nahuli sa kanya off-bantay. Hindi lamang ito magiging sanhi ng kanilang pagluha ng hindi mapigilan, sila ay makakaranas ng kahirapan sa paghinga at sa huli ay mamamatay sa pagkalason. Maaari itong pumatay sa kanila ngunit iwanang buo ang mga labi. Wala na tayong pagpipilian ngayon. Bilisan natin, tumayo sa likod ko at huminga. Hindi na nagdalawang isip si Justin. Ito ang tanging pagpipilian niya. Maaari lamang siyang umasa sa panloob na enerhiya ni Melinda, umaasa na matutulungan siya nitong pigilan ang 10 tao. Sa kanyang pagmamarka at footwork, napakaliit ng pagkakataon na makalabas sila ng buhay. 1072. Gayunpaman, alam ni Justin na handa silang lumabas. Handa silang magpaputok nang makita ang kanilang mga mukha. Kaya naman, hindi sila kailanman makakalabas sa main exit. Halos hindi maimulat ni na Melinda at Jincel ang kanilang mga mata dahil sa paghinga sa nakal-alasong gas. Tumango lang sila ng pilit bilang tugon. Si Justin ay sumugod sa kabilang panig ng tent at patuloy itong binaril. Ang mga bala ay tumago sa tent upang bumuo ng mga butas dito habang tinatamaan ang 2 mersenaryo sa proseso. Ubusan mo. Gamulong pasulong si Justin para basagin ang tent. Habang gumugulong siya ay may nakita siyang 3 lalaki sa harapan nila. Ang kanyang mga bala ay dumiretso sa kanilang mga ulo na hindi nag-iiwan ng puwang para sa pagkakamali. Hihilahin na sana nila ang gatilyo nang tumalsik ang kanilang dugo mula sa kanilang mga ulo. Hindi sila makapaniwala na nabaril sila ni Justin nang tumpak nang makalabas siya ng tent. Sa loob ng 1 segundo, naalis ni Justin ang 5 tao na nagpalakas ng kanyang kumpiyansa. Nagkaroon pa ng pag-asa. Si Melinda at Jincel ay tumakbo palabas habang umuubo, pakiramdam na walang magawa. Tumakbo ka na sa dalampasigan.
Melinda, hilahin mo siya gamit ang iyong panloob na enerhiya. Magtatakpan ako. Sigaw ni Justin. Si Melinda ay napatigil sa wakas. Hinawakan niya ang kamay ni Jincel at tatakbo na sana siya nang marinig niya ang boses ni Jared. Sinusubukang tumakbo. Huwag kailanman. Narinig ang mga ungol mula sa magkabilang panig habang dinadala ni Jared ang kanyang natitirang mga tauhan patungo sa kanila. Hindi na siya mapakali na mag-ingat sa pagmamaneho ng mga off-road na sasakyan at paggamit ng mga machine gun para barilin sila. Bumaba ka. Tumalon si Justin sa mga babae para itulak sila pababa. Sa sumunod na segundo, lumipad ang mga bala sa kanilang mga ulo. Tumalikod si Justin at tumungo sa tangke ng langis ng pinakamalapit na sasakyan. Boom! Sumabog ang sasakyan habang sumasayaw ang apoy sa kalangitan. Lahat ng apat na mersenaryo ay pinaalis sa sasakyan. Nagulat si Jared sa mga daing. Hindi niya inasahan na si Justin ay may ganoong kagalingan sa pagbaril na nakatutok sa isang gumagalaw na sasakyan. Gayunpaman, wala na siyang panahon para isipin iyon. Ang tanging pagpipilian niya ay patayin ang trio at kailangan niyang gawin ito sa lahat ng paraan. Tumalon sa mga sasakyan at umatras. Nag-aalala si Jared sa pagiging marksman ni Justin. Ayaw niyang mamatay ang kanyang mga nasasakupan dahil sa pagsabog ng tangke ng langis. Nalungkot at nabigla ang natitirang mga mersenaryo nang masaksihan ang pagkamatay ng kanilang mga kapatid. Sa parehong oras, sila ay pinalakas ng puot, determinadong patayin ang tatlo sa lahat ng paraan. Sa loob ng isang segundo, lahat ay humanap ng takip, batuman o tolda. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang mapanatili ang kanilang sarili ngunit hindi tumigil ang ulan ng mga bala. Ang mga bala ay bumubuo ng isang death net. Ito ay orihinal na isang magandang pagkakataon, alam na sila ay aktwal na pagbaril ng random. Maaari niyang pumatay ng mas maraming tao na may mataas na katumpakan ngunit higit sa kanyang inis, naubusan ng bala si Justin. F***. Melinda, tumabi ka at huwag kang mauubusan. Sigaw ni Justin sa kanila. Hindi niya gustong masaktan sila ngayon. Kasunod nito, inihagi si Justin ang kanyang baril sa mga mersenaryo bago tumakbo patungo sa isang bangkay upang kumuha ng isa pang rifle. Bumangon si Melinda mula sa lupa at hihilahin na sana si Jincel sa likod ng isang bato ngunit namutla ang kanyang mukha, may nakita sa gilid ng kanyang mata. Mag-ingat ka. Sumigaw siya ngunit huli na ang lahat. Isa sa mga mersenaryo na binomba palabas ng sasakyan ay hindi pa patay. Naghagis siya ng granada patungo sa direksyon ni Justin. Nawala ni Justin ang kanyang cultivation kaya imposibleng mapanood niya ang kanyang paligid. Tumindig ang balahibo sa likod ng kanyang leeg nang marinig niya ang boses ni Melinda at bigla siyang tumalon palayo. Boom! Ang granada ay sumabog at si Justin ay natisod sa lupa dahil sa impact. Ang ganda! Tuwang-tuwa si Jared. Naubusan siya ng bala. Kunin mo siya. Si Justin ay natatakpan ng alikabok na gamulong sa lupa. Nahihilo siya at parang pinipilipit ang mga laman loob niya. Gayunpaman, alam ni Justin na hindi siya maaaring manatili. Gamit ang lumilipad na alikabok bilang kanyang takip, gamulong si Justin at hinawakan ang pinakamalapit na rifle. Patuloy siyang binaril ng mga mersenaryo, ang mga bala ay bumubuo ng landas sa likuran niya. Ang mga putok ng apoy ay tuloy-tuloy na narinig at kahit na karamihan sa mga bala ay tumama sa mga bato at lupa, ang ilan ay nakakuha sa kanya. Kinagat ni Justin ang kanyang mga ngipin, na pagtantong binaril ang kanyang tiyan at mga binti. Kahit na malakas pa ang kanyang tawan, hindi na ito naprotektahan ng Endless Resolve Restoration Scripture. Bukod pa riyan, sa epekto ng Purple Butterfly Fantasy, halos hindi niya mapigilan ang sakit. Ramdam ni Justin na tumatagos ang mga bala sa kanyang laman. Ang sugat ng baril sa tiyan niya ay lalo siyang umubo ng dugo. Gulong-gulong ulit siya pero suray-suray siya sa sakit. Mabuti na lang at natakpan niya ang kanyang katawan ng bato sa kanyang harapan ngunit sa may sensinang pagbaril at mga granada, hindi ito mag-aalok ng labis na proteksyon. Hindi na makahinga si Melinda nang makita niyang binaril si Justin.
Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata at tumakbo siya palabas ng bato na kanyang pinagtataguan. Melinda. Napasigaw si Jinsel ngunit walang planong lumingon si Melinda. Kinagat ni Jinsel ang kanyang mga ngipin at sumama sa kanya. Hindi na sila mapipigilan ng pag-iisip ng kamatayan. Napagtanto ni Justin na paparating sila upang iligtas siya at sa mabigat na puso, sinigawan niya sila, bumalik kayo. Masyadong mapanganib. Hindi siya pinansin ni Melinda at tumakbo papunta sa kanya. Gayunpaman, sa ngayon, halos hindi makagalaw si Justin dahil sa mga bala. Kung hindi siya niligtas nito, tiyak na mamamatay siya. Maaari lamang tumaya si Melinda sa kanyang panloob na enerhiya upang maging sapat na malakas para hilahin si Justin. Kahit na kailanganin nilang tumalon sa dagat, mas mataas pa rin ang tsansa nilang mabuhay. Tumakbo si Melinda kay Justin at hinayla siya pataas. Pinulupot niya ang braso nito sa balikat niya at sinigawan siya, huwag mo nang pilitin ang sarili mong tumayo. Hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon kung patuloy tayong mag-aaway. Gagamitin ko ang lakas ng loob ko para bumilis at tumakbo sa dagat. Ito na lang ang pag-asa natin, sabay tayong mamamatay kung iyon ang magiging katapusan natin. Natarante si Justin sa kanyang katatagan. Nabaluktot ang puso niya sa imposibleng pagtitiwala at optimismo nito. Sa totoo lang, sa kanyang panloob na enerhiya, magkakaroon siya ng mas mataas na pagkakataong mabuhay kung pipiliin niyang iwan siya. Ngunit pinili niya ang pinakabobo na opsyon. Si Jinsel ay tumakbo din sa kanya at sinubukan ang kanyang makakaya na suportahan siya. Kahit nababalot ng alikabok ang mukha nito ay halatang nag-aalala ito sa kanya. Kahit gaano siya kabagal, imposibleng baliwalain niya ang nararamdaman nila. Paano niya hahayaang mamatay silang kasama niya dito dahil sa kawalang kwenta niya? Walang ibang masabi si Justin. Hindi na nila maantala pa ang mga bagay sa ganoong sitwasyon sa buhay at kamatayan. Nangyari ang lahat sa loob ng ilang segundo at tumatakbo na si Melinda kasama si Justin pagkatapos noon. Sinugod sila ni Jared kasama ang kanyang mga mersenaryo. Sila ay walang takot, ngayon na si Justin ay walang armas. Lumingon si Jinsel at naging matatag ang kanyang tingin nang makita ang pagbuhos ng bala. Bigla siyang nag-iba ng direksyon at tumakbo sa likuran nila. Nangyari ang lahat ng napakabilis habang tinutusok siya ng mga bala sa likod. Nabahira ng pula ang kanyang shirt at umubo siya ng dugo na dumapo sa leeg ni na Justin at Melinda. Namalayan pa lang ng dalawa ang galaw niya pero huli na ang lahat. Hindi. Si Justin ay umungal samantalang si Melinda ay natulala. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nagpatalsik sa kanila. Biglang naglabas ng granada si Jared at hinagisan sila ng nakakatakot na tawa. Hobby tumakbo. Narinig ni Melinda ang tawa at ipinatawag niya ang lahat ng kanyang lakas para itulak si Justin pasulong sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang panloob na enerhiya. Alam niyang kung sabay silang tatakbo, hindi nila malalagpasan ang pagsabog ng magkasama. Ang naramdaman lang ni Justin ay isang puwersang nagtulak sa kanya pasulong at gumulong siya sa lupa. Sakto sa sandaling iyon nang marinig niya ang nakakadurog na tunog ng isang pagsabog. 1073. Boom! Ang granada ay sumabog sa kanyang likuran, na nagdulot ng alikabok na hamarang sa kanyang paningin. Gumapang si Justin na may nakasisilaw na ekspresyon. Nakabuka ang bibig niya at umaawang ang butas ng ilong niya habang nanginginig. Mabilis na nakalimutan ang mga sugat sa kanyang tiyan at binti. Hindi marinig ni Justin ang tugtog sa kanyang mga tainga. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang mga babae na nakahandusay sa lupa. Bumagsak ang mga alon sa mga bahura habang tinatangay ng hanging dagat ang usok. Basang-basa ang kanyang mukha ngunit hindi niya matukoy kung ito ay nanggaling sa kanyang luha o dugo. Para bang tumahimik ang mundo. Sa sandaling iyon, tumigil ang pamamaril. Lumakad papunta sa kanya si Jared kasama ang kanyang mga mersenaryo sa likod niya. Natapos na ang laban, kaya hindi na kailangang mag-aksaya ng mga baril sa isang nasugatan na lalaki at sa dalawang babae na hindi alam ang kaligtasan. Shit! Madugong malas iyon. Suriin kung buhay pa sila at baliin ang mga binti ng bastard. Utos ni Jared. Oo.
Boss. Puputulin ko ang kanilang mga paa at aipakin sa mga piting. Ang kanyang mga nasasakupan ay napuno ng galit, agad na sumugod kay Justin. Ibinaba ni Justin ang kanyang ulo sa parehong lugar. Ang kanyang isip ay napuno ng mga mukha ng mga babae at kanilang mga ngiti. Naalala niya pa noong una silang magkamayan sa hindi pamilyar na opisina. Bahagya niyang kinamot ang palad niya at kinindatan pa siya ng mapaglaro. Yung time na mukha siyang nanlumo at sama ng loob matapos magalit. Ang gabing tumakbo sila sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang gabi sa bar kung saan siya nagbulala sa kanya. Ang gabi sa hotel kung saan pinagsaluhan nila ang isang madamdaming gabi na magkasama. I belong to you tonight but when tomorrow comes, we will go our own ways, okay? Nag-flash past ang mga alaala ni Justin at naalala niya ang oras na ini-stalk siya nito sa Los Angeles. Ang kanyang takot na ekspresyon ng malantad ang kanyang mga plano. Ang gabi kung saan ipinagtapat niya ang kanyang background na may sama ng loob. Palagi siyang nag-iisa ngunit kaya pa rin niyang ngumiti ng napakaliwanag. Ang pakiramdam ng kahihiyan, sama ng loob, galit, sakit, kawalan ng pag-asa, at kalungkutan ay pumalit sa kanyang katawan. Parang sesubog na ang mga meridian niya. Ang dugo ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga ugat at ang galit na damdamin ay patuloy na dumudurog sa kanya, na naging dahilan upang muling bumangon ang pinipigilang sakit. Ang kanyang mga buto ay talagang nagbibitak dahil sa lumalawak na mga kalamnan. Ang kanyang dantian ay sabik na makawala mula sa mga tanikala ng purple butterfly fantasy. Ang apoy sa kanya ay sa wakas ay sesubog na. Tumaas baba ang ulo ni Justin habang dahan-daang tumangala. Huhulihin na sana ng mga mersenaryo si Justin nang maramdaman nila ang malakas na hangarin na pumatay sa kanyang katawan. Nagdulot ito ng takot na mas mapang-api kaysa sa anumang naramdaman nila noon sa kanilang puso. Parang may patong na itim na fog na kumakalat sa paligid niya. Lumipad ang buhangin at mga bato sa paligid niya. Nagsimulang umikot ang mga agos ng hangin sa paligid ni Justin. Sa wakas ay napagtanto ni Jared na may mali. Tumingin siya sa pinanggalingan ng kaguluhan at gulat na napatitig. Ang mga mata ni Justin ay naging ganap na pula. Mas natakot sila sa siga sa kanyang mga mata. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Talagang sumasayaw ang apoy sa mga mata ni Justin. Kahit anong pilit nilang pilitin ang kanilang sarili na maging matapang, hindi ito isang bagay na maaaring harapin ng sinumang makamundong tao. Para silang isang kumpol ng mga insekto sa harap ng isang higanti, ang kanilang mga sukat ay hindi maihahambing. Hindi talaga alam ni Justin ang kanyang mga aksyon. Gayunpaman, ang kanyang di nakikitang karamdaman na minsang pinigilan ng kanyang endless resolve restoration scripture ay nadaig ng kanyang galit, na naging dahilan upang mahulog ang kanyang utak sa panibagong estado ng bloodlust. Dahil matagal na siyang hindi nakakaramdam ng matinding galit, parang sinindihan nito ang kanyang dantian. Nang mag-apoy ang manipis na sinulid, ang heaven and earth restoration energy sa kanyang dantian ay sumambulat na parang bulkan. Ang pag-agos ng enerhiya ay nag-ayos ng kanyang mga meridian at pinalawak din nito ang mga ito. Ang kanyang paglilinang na dating nakagapos ay naging panggatong sa apoy sa kanyang puso. Bakit sunog? Maaaring gamitin ang kahoy, bato, at kulog para mag-apoy. Ang puso ng tao ay maaaring gawin ang parehong bagay. Ang kanyang puso ay ang apoy ng hari, ang kanyang bato ay ang apoy ng paksa ng hari samantalang ang kanyang pantog ay ang apoy ng mamamayan. At sa gayon ay natapos niya ang trifecta ng Samadhi through fire. Hindi akalain ni Justin na ang tanging nawawalang bagay mula sa Samadhi through fire ay ang apoy sa kanyang puso. Nabigo siyang makabisado ito dahil hindi ito isang bagay na madaling maunawaan. Gayunpaman, nasakop siya ng kanyang galit at habang binabasag niya ang purple butterfly fantasy, nag-alab ang Samadhi through fire sa kanyang katawan. Ang Samadhi through fire ay isang makalangit na apoy na maaaring lumunin ang anumang bagay sa mundo. Ang purple butterfly fantasy ay walang exception at sumangga sa kanyang katawan. Nang walang hadlang ng lason, nabawi ni Justin ang kanyang cultivation at ang kanyang cultivation base ay nadagdagan muli mula sa pagsabog.
Kahit na malayo pa siya sa ikalawang yugto ng Nine Heavenly Lightning Tribulation, isa pa rin itong malaking hakbang para sa kanya. Gayunpaman, hindi na ito mapakali ngayon ni Justin. Ang kanyang isip ay puno ng dalawang salita habang nakatingin sa mga mersenaryo na may nagliliyab na mga mata. Patayin sila. Para bang hindi niya kayang tignan sila ng isang segundo. Instinctive na tinawag ni Justin ang Heaven and Earth Energy at binago ito sa bagong master na si Muddy True Fire upang bumuo ng Fire Dragon. Kung ikukumpara sa nagninangas na pula ng Nanmingli Fire, ang Sumadi True Fire ay ginto tulad ng sikat ng araw. Gayunpaman, ang kapangyarihan nito ay mas kakilakilabot kaysa sa Lee Fire. Naghiyawan ng mga mersenaryo habang umuungal ang apoy na dragon at lumipad sa kanilang mga katawan. Sa loob ng isang segundo, ang kanilang mga katawan ay nabasag at nawala sa lupa. Nangyari ang lahat ng natural at madali nang mabawi ang kanyang paglilinang. Nabawi ni Justin ang kanyang malay nang lumiwanag ang kanyang paningin. Ang Endless Resolve Restoration Scripture ay nagsimulang sugpuin muli ang kanyang di nakikitang karamdaman. Palagi niyang inaakala na nabura na niya ito ngunit sa totoo lang ay pinipigilan ito all this while. Ito ay ganap na hindi inaasahan ngunit natanto ni Justin na hindi niya ito maaalis. Pagkatapos na liwanagan ng banal na liwanag, mananatili itong nakatatak sa kanyang katawan magpakailanman. Gayunpaman, hindi na niya ito kinasusuklaman. Ang kanyang mga sugat sa baril ay gumaling nang mabawi niya ang kanyang pagtatanim. Natunaw ang mga bala sa kanyang katawan at gumaling din ang iba pa niyang mga sugat. Sa isang iglap, lumitaw si Justin sa tabi ni Melinda. Binuhat siya nito at agad na tiningnan ang kalagayan nito. Nakahinga si Justin nang malaman niya na kahit naapektuhan siya ng granada, bahagyang nasugatan lang siya. Pagkatapos mag-inject ng surge ng Heaven and Earth Energy sa kanyang katawan para pagalingin ang kanyang mga sugat. Ang true chi ni Melinda ay nagsimulang umikot sa kanyang katawan, dahilan upang siya ay magkamalay. Binuksan niya ang kanyang mga mata at napakurap siya nang makita ang masayang ekspresyon ni Justin. Ako, bakit? Huwag kang magsalita. Magpahinga ka muna habang tinitingnan ko si Jinsel. Hindi nang ahas si Justin na i-drag pa ang mga bagay, hindi pa rin siya sigurado sa kanyang kaligtasan. Walang pakialam si Justin sa kanyang saloobin sa kanya nang harapin niya ang hanggal na babae na kumuha ng mga bala para sa kanila. Gusto lang niyang iligtas ang buhay niya. 1074. Binitawan ni Justin si Melinda bago tumakbo sa kabilang panig. Marahan niyang binuhat si Jinsel at sinuri ang kalagayan nito. Nang nakakunot ang noo, napagtanto niyang halos hindi na siya humihinga dahil sa mga tama ng bala at sa pagsabog. Ang malaking halaga ng pagkawala ng dugo ay namumutla at nanlamig. Gayunpaman, naniniwala si Justin na kapag nag-iniksyon siya ng sapat na enerhiya ng langit at lupa upang pagalingin ang kanyang mga sugat at alisin ang mga bala, dapat siyang manatiling buhay. Agad na sinimulan ni Justin na ipatawag ang Endless Resolve Restoration Scripture upang gamutin ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, nagulat siya sa isang hindi inaasahang pangyayari. Kahit na ang kanyang mga panlabas na sugat ay gumaling, ang kanyang mga panloob na sugat at mga organo ay nakalok ng ilang matigas na enerhiya. Kahit anong pilit niyang pagalingin, itinutulak ito palayo. Halos hindi niya ito matingnan, lalo pa itong pagalingin. Marahil dahil sa panloob na pagdurugo, ang malamig na enerhiya ay humahadlang sa landas ng kanyang banal na pakiramdam. Nagulat si Justin saglit at bumulong, pwede ba? Ang 9 Meridian. Agad na ikinonekta ni Justin ang mga tuldok. Minsan niyang pinigilan ang lason na may parehong lakas at pinagaling ang sugat sa kanyang guya noon, ngunit wala itong kinalaman sa kanyang mga meridian. Inalis lang niya ang mga sumasalakay na lason at sabay na pinrotektahan ang kanyang dantian. Hindi niya mapagaling ang mga organ niya dahil sa 9 Meridian. Ito ang dahilan kung bakit nagawang protektahan ni Justin si Jinsel ngunit nabigong alisin ang kanyang 9 Meridian. Ito, walang silbi. Pinilit ni Jinsel na buksan ang kanyang mga mata na puno ng luha. Ang 9 Meridian, kaya mong pigilan ang lamig, pero imposibleng ayusin o baguhin ito gamit ang True Yuan mo.
Naririnig ni Justin ang pagkawala ng kanyang enerhiya sa bawat salita. Ang pagdurugo ay sanhi ng mga ruptured arteries. Ito ay para sa karamihan ng mga tao. Tumakbo si Melinda patungo sa kanilang direksyon. Kahit na hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya sinusubukan ni Justin na iligtas, alam niyang nasa kritikal na kondisyon si Jincel. Ngunit nang si Justin ay nanatiling naninigas habang si Jincel sa kanyang mga bisig, sinigawan siya nito ng may pag-aalala. Anong ginagawa mo? Iligtas mo siya. Humanap ka ng iba kung hindi mo kaya. Nagising si Justin. Oo. Humanap ka ng iba. Kung ang isang tao ay maaaring magsagawa ng operasyon upang ayusin ang kanyang mga arterya at magsalin ng dugo sa oras, siya ay talagang maliligtas. Naisip kaagad ni Justin si Jane. Nag-aral siya ng medisina dahil sa kanya. Hindi tama na tawagin siyang doktor nang ang kanyang katalinuhan ay nalampasan ng karamihan sa mga pinakadakilang doktor. Karaniwan, wala siya sa ospital maliban kung ito ay isang bagong uri ng operasyon, ngunit hindi siya matutulungan ng mga ordinaryong doktor. Maaaring makayanan ni Jincel kung si Jane mismo ang nagsagawa ng operasyon. Tumayo siya kasama si Jincel sa kanyang mga bisig at sinabi kay Melinda, hintayin mo ako dito, dadalhin ko siya kay Jane ngayon. Tumango si Melinda at inanyayahan siyang lumipat. Alam ni Justin na hindi kakayanin ni Jincel ang teleportasyon kaya gumawa siya ng protective barrier sa paligid niya bago lumipat ng tuloy-tuloy hanggat maaari patungo sa hilagang silangan. Mula nang ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng pamilya Rothschild at ng Wolverine ay nakansela, bumalik din si Jane sa Great Britain. Kahit na ang kanyang oras sa Zenica ay kawili-wili, hindi pa rin siya masanay. Karamihan sa kanyang mga kakilala at pananaliksik ay matatagpuan sa isang sentro ng pananaliksik sa London. Hindi niya maaaring iwanan ang lahat ng napakatagal. Well, halatang natapos na niya ang proyekto kasama si Yellow ilang taon na ang nakalipas kaya wala na siyang kailangan pang gawin. Alam ni Justin ang lokasyon ng kanyang research center ngunit tiyak na natutulog siya sa kanyang mansyon dahil lampas na ng hating gabi sa London. Nang umalis na walang pagpipilian, dumating si Justin sa emergency department sa St. Mary's Hospital sa loob ng 5 minuto. Ito ay isang kilalang ospital na medyo malapit kay Jane. Hindi na kinailangan ni Justin na humingi ng anumang mga medikal na paggamot kaya hindi siya pamilyar sa mga ospital ngunit hindi dapat masyadong masama ang pagpunta sa isang kilalang ospital. Bago tawagan si Jane, nagpasya si Justin na hayaan ang medical staff na magsagawa ng emergency na paggamot kay Jincel, na ayaw nang mag-aksaya pa ng oras. Ito ay ganap na tahimik sa ospital sa hating gabi. Walang nakapansin nang lumapag si Justin sa labas ng mga pinto habang karga-karga ang isang babae na puno ng mga mantsa ng dugo. Sinipa ni Justin ang mga pinto at sumigaw para humingi ng tulong sa English na nagpaalerto sa staff. Laking gulat nila nang makita ang isang Asian na lalaki at babae na nagpakita sa kanilang ospital ngunit agad nilang napagtanto na narito sila upang humingi ng tulong. Gayunpaman, bilang lubos na sinanay ng mga medikal na propesyonal, sa sandaling naunawaan nila ang sitwasyon, may nagtulak ng kama sa ospital palabas at sinenyasan si Justin na ibaba siya. Sir, anong nangyari sa kanya? Tanong ng isa sa mga nurse. Mabilis na sumagot si Justin, siya ay binaril at ngayon ay dumaranas siya ng internal injury dahil sa isang granada. Nagulantang ang mga nurse nang mabalitaan nilang binaril siya at binomba ng granada. Bumalatay ang takot sa kanilang mga mata habang tinutulak nila si Jincel sa operating room. Sir, pwede ko bang itanong kung turista ka o mamamayan? Tanong ng isa sa mga nakatatandang nurse. Si Justin ay nababalisa at nagtaas siya ng boses sa kanyang tanong. Galing kami sa Zenica. Bakit ang dami mong tanong? Bilisan mo at maghanda para sa operasyon. Tumawag ka ng mga doktor. Ang matandang nurse ay nagbigay ng kakaibang tingin kay Justin ngunit wala na siyang lakas ng loob na magsalita pa. Habang tinutulak ang kama, tinanong niya ang nakababatang nurse sa tabi niya, Grace. Nandito na ba si Dr. Giggs? Tinawagan namin siya at papunta na siya ngayon. Sagot naman sa kanya ng isa pang nurse. Hinarang siya ng matandang nurse sa may entrance. Sir,
Please stay here. Isa si Dr. Gig sa pinakamagaling naming surgeon. We will definitely do our best. Tumango si Justin, alam niyang hindi siya makapasok. Siya na lang ang magdudulot sa kanila ng gulo. Isinara ni Grace ang pinto. Sir, kung talagang nag-aalala ka, maaari mong bantayan ang operasyon sa pamamagitan ng paglalakad sa tamang koridor. Mangyaring maging handa kung may mangyaring masama. Hindi niya napigilan ang sarili na sabihin iyon nang masabi niya na malapit nang mamatay si Jincel. Walang oras si Justin para panoorin ang operasyon. Tumakbo siya patungo sa exit, mas mahalaga ang pagdadala kay Jane dito. Kahit na sinabi ng nurse na si Dr. Giggs ay isa sa mga pinakamahusay na surgeon, hindi nito naibsan ang kanyang mga alalahanin. Nadudurog ang puso ni Justin sa tuwing naaalala niya ang kalagayan ni Jincel. Parang may dugong lumabas sa puso niya. Nang malapit na siyang maubusan, isang doktor na nakasuot ng berdeng scrub at isang facial mask ang naglalakad patungo sa kanyang direksyon kasama ang ilang mga medical staff. Nagulat ang doktor sa presensya ni Justin at itinaas niya ang kanyang kilay bago pinapunta ang grupo sa operating room. Si Justin ay hindi mapakali ng doktor. Pagkalabas niya ng pinto, nag-teleport siya sa kinaroroonan ni Jane. Naghahanda na ang mga katulong at ang anesthetist sa operating room. Nakasuot na ng glove si Dr. Giggs. Sinulyapan niya si Jincel na nakahiga sa operating table habang nagtatanong ano ang kalagayan niya. May mga tama ng baril sa kanyang likod. Natambo siya ng granada na naging sanhi ng pinsala sa panloob na organo ngunit maayos na ang kanyang mga sugat sa labas. Hindi namin natukoy ang kanyang presyon ng dugo. Nagsalubong ang kilay ng matandang nurse. Nagtaas ng boses si Giggs. Ano? Hindi mo ma-detect ang blood pressure niya? Oo, Dr. Giggs. Ang kanyang mga katulong ay tila problemado. Ngayon lang nila napagtanto na ang mga bagay ay mas komplikado kaysa sa naisip nila. 1075. Ang Northwest Hanggang Street. Mary Hospital ay isang timid na residential area na may mga gusaling may klasikal na estilo ng arkitektura. Napapaligiran ng mga halaman ang villa ni Jane. Walang nangahas na tanungin ang kanyang napiling pabahay dahil royalty siya. Siya ay kumilos tulad ng isang normal na batang babae mula sa isang mayamang angkan, isinasagawa ang kanyang pananaliksik sa araw habang nag-e-enjoy sa gabing mag-isa. Kung minsan ay nagpapalipas siya ng ilang gabi sa palasyo kung gusto niya. Sa katunayan, walang mag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan. Maliban sa katotohanan na siya ay bihasa sa pakikipaglaban, walang nang-ahas na saktan siya dahil kay Justin. Gayunpaman, ang gabing ito ay hindi ganoong gabi. Lumapag si Justin sa kanyang balkonahe ilang segundo pagkatapos niyang umalis sa ospital. Kumatok siya ng ilang beses sa pinto ngunit wala siyang nagawa. Ayaw ipagpatuloy ni Justin ang paghihintay kaya't itinulak niya ang pinto, nasira ang anti-gong lock sa proseso. Sino nandyan? Isang silhouette ang tumalon mula sa malambot na kama at sa sandaling binuksan niya ang mga ilaw, may hawak na siyang handgun. Kahit na siya ay nakatulog, mayroon pa rin siyang malakas na kamalayan sa pagprotekta sa sarili. Naguluhan ang kanyang mukha nang makita niya si Justin. Justin! Bakit ka nandito? Ibinaba ni Jane ang kanyang baril, nagulat at natuwa sa parehong oras. Nawirduhan siya nang makitang magulo ang itsura nito. Napabuntong hininga si Justin at napalunok ng husto bago niya maibuka ang kanyang bibig, pinipilit ng mabigat na pakiramdam sa kanyang puso. Jane, sundan mo ako sa street. Mary Hospital. Kailangan kong may iligtas ka. Iligtas ang isang tao. Naguguluhan pa rin si Jane ngunit kusang tumango siya nang masalubong niya ang galit na galit nitong tingin. Nagmamadali siyang bumaba sa kama upang magsuot ng mahabang Burberry coat at nang tumangala siya sa kanyang mukha ay nagbago. Napuno ito ng kaseryosohan na nagpapakita ng kanyang profesionalismo sa isang pasyente. Dalhin mo ako doon ngayon na. Bumalik sa operating room, si Dr. Giggs ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nakatitig sa maputlang mukha ni Jincel. Damn it! Dayuhan ba siya? Tanong ni Giggs. Tumango ang matandang nurse. Sabi niya, galing sila sa Zenica.
Bigla silang dumating at iyon lang ang nakuha naming impormasyon mula sa kanya. Ngumuso si Giggs. Hindi ganoon kadali ang mga bagay. Hindi natin alam ang background niya at nasugatan siya ng mga putok ng baril at granada. Doktor, nanghihina na ang kanyang paghinga, mahinahong paalala ni Grace sa kanya. Namhilog ang mga mata ni Giggs habang sinabing, "We can't even detect her blood pressure and it must be because of the hemorrhage. We shouldn't take the risk when she's a foreigner." At saka, kusang tumakbo ang lalaki. Kung gagawin natin ang operasyon, tayo ang sisisihin kapag namatay siya. Ang mga ekspresyon ng mukha ng mga medical staff ay naiiba sa bawat tao. Naiintindihan nila kung saan siya nanggaling. Sinusubaybayan ng mga ospital ang mga record at hindi ito mag-iiwan ng magandang marka kung may namatay sa operating table. Bukod pa rito, ang pagkakakileya at mga pinsala ng pasyente ay napakalaki ng panganib na dapat gawin. Sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring magkamali kung gagawin nila ang operasyon sa kanya? I bet wala silang sapat na pera para pambayad sa hospital fees at duda ako na mayroon silang medical insurance. Kung mamatay siya, kailangan naming asikasuhin ang mga bayarin sa ospital at hindi naman maganda ang takbo ng aming departamento. Mahirap ipaliwanag ang aming sarili sa aming direktor kung nag-aksaya kami ng pera sa dalawang Zen icon. Nagmura si Giggs habang tinatanggal ang guwantes niya. Hindi na makatingin si Grace. Sinigawan siya nito, Dr. Giggs. Hindi mo magagawa ito. Buhay pa siya at dapat nating gawin ang lahat para iligtas siya. Grace. Nag-aalala ang matandang nurse. Hinubad ni Giggs ang kanyang maskara upang ipakita ang isang kaakit-akit ngunit payat na mukha. Na may kakaibang ngiti, tinanong niya, "Ikaw ang bagong nurse?" Humingi ng paumanhin ang matandang nurse sa ngalan niya. Dr. Giggs, mangyaring huwag kang masaktan. 18 taong gulang pa lamang si Grace at kalahating taon pa lang siya rito. Mahusay siyang nurse ngunit walang karanasan sa larangan. Ngumisi si Giggs. Mayroon akong mga dahilan para gawin ito. Sayang ang oras para isagawa ang operasyon sa kanya. Iligtas mo siya mag-isa kung kaya mo. Huwag kang umarte ng mayabang. Ospital ito, hindi welfare agency. Ang mga ospital ay hindi mga organisasyong pangkawang gawa. Kailangang bayaran ng mga ospital ang kanilang mga tauhan at patakbuhin ang kanilang mga negosyo. Mas maraming tao lang ang may iligtas natin. Ano ang alam mo sa pagpapatakbo ng ospital? Hindi sumang-ayon si Grace sa kanya ngunit hindi siya naglakas loob na magtaas ng ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nakatingin kay Jinsel na nawawala ng hininga. Nalungkot si Giggs nang mapansin ang malungkot nilang mukha. Alam kong hindi nyo matatanggap pero dapat tignan natin ito ng makatwiran. Ang pagdurugo ng pasyente at hindi na natin ito kakayanin. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng oras at lakas sa kanya, base sa kanyang kondisyon at background. Sabihin sa Zenaike na ginawa namin ang aming makakaya ngunit namatay siya bago pa namin magawa ang anumang bagay. Tumango ang mga katulong niya sa sinabi niya. Alam nilang napakababa ng tsansa niyang mabuhay. Napasulyap si Giggs kay Grace na napakagatlabi. Ngumisi siya at humakbang patungo sa exit. Gayunpaman, nang mabuksan ang mga pinto, si Giggs ay nakatayong nagyelo sa may pintuan. Sinundan ng iba ang linya ng paningin niya at laking gulat nila nang makita ang isang babaeng doktor na tumatakbo papunta sa kanila kasama ang lalaking inchik sa tabi niya. Ang kanyang kagandahan ay tila ethereal at ang kanyang asul na mga mata ay nakakabighani. Napakapamilyar ng kanyang mukha ngunit hindi nila matindaan kung sino siya o marahil ay hindi sila nang ahas na hulaan. Sigurado sila na hindi siya doktor sa kanilang ospital. Halatang si Jane ang babaeng doktor na iyon. Pamilyar si Jane sa karamihan sa mga pangunahing ospital sa London, kaya mabilis niyang nakita ang pagpapalit ng silid at nagpalit ng berdeng scrub bago nagmadali sa operating room. Ipinaliwanag ni Justin sa kanya Jinsel ang kalagayan ni Jinsel sa kanilang pagpunta rito at inisip ni Jane ang lahat. Nagsalubong ang kilay niya nang biglang bumukas ang pinto. Giggs, tapos ka na ba sa operasyon? Nagising si Giggs nang tawagin ni Jane ang pangalan niya. Teacher Jane.
Ang salitang guro ay nagpaunawa sa mga kawani ng medikal kung sino siya. Princess Jane? Ang nangungunang icon sa medikal na larangan ng England, teka hindi, ang buong mundo. Si Giggs ay isa sa kanyang mga estudyante at hindi na niya ito maalala dahil marami siyang grupo ng mga estudyante. Naisolo ni Jane ang mga pangalan ng lahat dahil sa kanyang eidetic memory. Kung sa bagay, parang Diyosa si Jane sa kanila. Siya ay isang prinsesa ngunit siya rin ang nangungunang mananaliksik sa London, pinakamahusay sa larangan ng medisina at isa ring tagapayo ng militar. Siya ay nagkaroon ng napakaraming mga titulo na walang sino man ang nang-ahas na ikumpara ang kanilang mga nagawa sa kanya. Halos hindi sila makapaniwala na si Jane ay nakatayo malapit sa kanila dahil halos hindi na siya nagpakita sa publiko. Hindi natuwa si Jane sa reaksyon ni Giggs. Sagutin mo ako. Ano ang kondisyon ng pasyente at kung ano ang nangyari sa panahon ng operasyon? Guro. Matigas na ngumiti si Giggs. Ginawa namin ang aming makakaya ngunit huminto ang paghinga ng pasyente at huli na para magsagawa ng operasyon dahil sa matinding pagdurugo. Ano? Nagdilim ang mukha ni Justin. Na-freeze siya on the spot na parang dinudurog ng martilyo ang puso niya. Nanlaki ang mata ni Jane dahil sa gulat. Walang lakas ng loob na magsalita ang medical staff habang tahimik silang nakayuko. Hindi man lang nila makausap si Jane, ipaliwanag pa sa kanya ang sitwasyon. Sa oras na ito, sumugod si Grace at sumigaw, Dr. Jane. Buhay pa ang pasyente. Hindi sila nagsagawa ng operasyon. Nag-aalala si Dr. Giggs na wala silang insurance na pambayad sa bayad at ayaw niyang makipagsapalaran kaya sumuko siya sa pasyente. Pakiramdam ko, ang kanyang mga salita ay tumama sa ospital na parang kulog. Namutla agad ang mukha ni Giggs. Ikaw, paninirang puri yan. Pulang-pula ang mukha ni Grace at hinailan niya ang mga braso ni Jane. Halos umiyak siya nang sabihin niya, Miss Jane, narinig ko ang tungkol sa iyong mga nagawa. Mangyaring iligtas siya. Nasa pintuan na siya ng kamatayan. Nagpalitan ng tingin ang iba sa mga medical staff. Hindi nila akalain na magiging matapang si Grace. 1076. Pagkatapos ng ilang pagliko at pagliko, nakuha ni Justin ang mahinang frequency, na si Ginsel Fritz ay humihinga pa. At dahil doon, sumugod siya kay Giggs at hinawakan siya sa kwelyo, itinaas siya sa lupa. Si Giggs, na kanina ay nasa magkahalong pagkabalisa at galit, ngayon ay natagpuan ang kanyang sarili na umaaligid sa hangin na labag sa kanyang kalooban. Ang kanyang galit ay mabilis na napalitan ng gulat habang siya ay natamba at sumisigaw. Halimaw ka! Doktor ka pa ba? Papatayin kita kung saan ka tatayo. Habang pinapanood ni Justin ang pagpipigil sa utak ni Giggs gamit ang kanyang mga kamay, isang grupo ng mga medikal na tauhan ang galit na napasigaw sa takot. Sa sandaling iyon, hinawakan ng isang babae ang braso ni Justin. Tumigil ka nga! Ospital ito. Napaungol si Jane sa hinihinging boses. Ang nakakabulag na galit ni Justin sa puntong ito ay naghiwalay sa lahat ng makatuwirang pag-iisip habang siya ay umuungal. Ospital. Paano kung ospital ito? Papatayin ko itong makasarili, hamak na anak ng asong ito at walang makakapidyaw sa akin. Hayaan mo siyang maging susunod na pasyente. Si Jane ay determinado gaya ng dati gayunpaman, habang ginagamit niya ang lahat ng lakas na maaari niyang tipunin, na may namumulang mga mata ay sinubukan niyang hikayatin siya. Ito ay isang ospital sa gusto mo man o hindi. At ako ay isang doktor. Hindi ako makatingin ng walang taros habang pinapatay mo ang isang tao sa harap ko mismo sa isang ospital. Umalis ka, Jane. Si Justin ay malapit na sa kanyang tipping point. Nababalot ng galit ang kanyang isip. Gayunpaman, mapilit si Jane. Kung gusto mong iligtas ko ang iyong kasintahan, kailangan mong itigil ang kabaliwan na ito. Sa pangungusap na iyon ay nagawa niyang ipasok ang konsensya sa isip ni Justin na hanggang ngayon ay kulang. Matagal at malalim na buntong hininga, pagkatapos ay inihagis ni Justin ang takot hanggang mamatay na doktor sa labas ng koridor. Nakahinga ng maluwag si Jane habang nakikipag-coordinate. Makinig ka, alam kong galit ka, alam ko. Gusto mong patayin silang lahat.
Wala akong pakialam kung gawin mo sa labas, pero ospital ito. Hindi ako papayag. Tinitigan ni Justin ang kanyang matingkad at walang humpay na mga mag-aaral na may lubos na pagkalungkot. Isa pang mahabang buntong hininga ang naganap habang ang kanyang tono ay bumagsak sa isang mahina at pinanghihinaan ng loob. Jane, nakikiusap ako na iligtas mo siya. Hindi ko hahayaang may ibang babae na mamatay sa aking relo. Parang may naintindihan si Jane habang pilit na ngumiti ng mapait. Naiintindihan ko, gagawin ko ang makakaya ko. Pagkababa pa lang ng mga salita niya, ngumiti siya ng matamis sa pagyaya kay Grace sa tabi niya. Salamat, halika, magsisimula na ang operasyon. Kinaladkad ni Jane si Grace papasok sa operation hall habang siya ay naiwang tulala pa rin. Ang mga pinto ng operation hall ay muling isinara ng mahigpit, habang ang ilaw ay sumisikat sa loob ng operating theater. Inabot ni Justin ang kanyang mga kamay habang hinahaplos niya ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok sa matinding paghihirap, pagkatapos ay lumingon siya habang pinagmamasdan si Giggs na gumagapang patungo sa kaligtasan. Sa sandaling iyon, walang halaga sa kanya ang buhay ni Giggs. Kahit na sa kahangahangang medikal na kahusayan ni Jane, ang mga sugat na itinamo kay Giselle Fritz ay hindi maikakailang nakamamatay, at kalahating oras ay higit pa sa sapat upang kitilin ang kanyang buhay. Dahil dito, si Justin ay hindi maaaring maglagay ng buong tiwala kay Jane. Ginamit pa ni Justin ang mas malungkot na mga resulta habang bumubulong siya, wala akong pakialam kung magising siya na may kapansanan. Wala akong pakialam kung nakahiga siya sa buong buhay niya, dahil kaya ko siya at lagi kong alagaan. Minsan kailangan ng isang malaking insidente upang magising ang isang natutulog na pag-iisip. Para sa kaso ni Justin, ito ay ang babaeng nakahiga ng walang malay sa operation hall. Bagamat tila mekanikal, itinulak ni Justin ang pinto habang naglalakad siya sa koridor, na iyon mismo ang sinabi sa kanya ni Grace, kung saan maaari niyang panoorin ang operasyon. Ang koridor ay idinisenyo para sa mga layuning pang-edukasyon at pagmamasid para sa mga medikal na tauhan na hindi maaaring pumunta sa bulwagan ng operasyon, ngunit, sa sandaling ito ay kung saan nakatayo si Justin habang siya ay walang magawang nanunood. Sa mismong tabi ng operational bed, sistematikong inuutusan ni Jane ang medical team habang nagsimula sila sa isang karera laban sa oras. Ang mga anesthetist, mga teknikal na propesyonal at mga katulong ay parehong galit na umikot sa paligid ng pasyente ngunit sa huli ay nakumbinsi sila sa lubos na pagpapasya ni Jane na ang pasyente ay talagang sulit na iligtas. Matapos tingnang mabuti ang kalagayan ni Giselle Fritz, itinaas ni Jane ang kanyang kamay. Kutsilyo. Nag-alinlangan ang anesthetist. Dr. Jane, ang pasyente ay nawalan na ng malay. Dahil ito ay nawalan siya ng masyadong maraming dugo. Kung hiwain mo siya. I'm aware na bababa ang blood pressure niya, notably from the massive loss of blood from her belly. So if everyone moves at my pace I am sure mapapabilis natin ang proseso. This is a team effort after all, hindi ba sumasang-ayon kayong lahat? So let's move it, chop chop. Sincere naman si Jane pero straight to the point. Ang medical roster ay inspirasyon ng pinpoint diagnosis ni Jane at agad na kumbinsido na ang operasyon ay sulit na subukan habang nagmamadali silang pumunta sa kani-kanilang mga posisyon. Ang kanang ibabang kwadrant ng pasyente ay nakakita ng napakalaking pagkawala ng dugo, kaya't upang magsimula, kailangan muna nating hanapin ang punto ng pinsala bago natin siya mabuksan. Huminga ng mahabang hininga si Jane, bago niya itinaas ang kanyang scalpel, na tila hinahabi ang loob ni Giselle Fritz, at hindi nagtagal, ang susunod na imahe na nakikita ng tumitingin ay dugo at laman ng sama-sama. Kumunat ang noo ng medical assistant, Doktor, sobrang dami ng dugo, hindi ako tiwala na. Kalmadong inabot ni Jane ang kabilang kamay niya. Dalhin ang spreader at iset up ang cleansing spray, makikita natin ang lugar ng pinsala. Ang roster ay mariin na nagrally habang maingat nilang tinulungan si Jane na alisin ang isang bahagi ng hindi gustong dumi ng dugo. Sa setting na iyon, ang kahangahangang katumpakan at pinpoint precision ni Jane ay nasa kanilang buong pagpapakita.
Sa ilalim ng konsentrasyon at pagkamangha ng mga tao, mabilis na natagpuan ni Jane ang pinagmulan ng pinsala sa kanyang bituka at ang mga lugar kung saan nasalanta ang bala. Ang atay ng pasyente ay pumutok sa 3 punto, SR1, S4, at S6. 3 puntos. Ang ilang mga medikal na tauhan sa likod ay nakapanghihina ng loob na bumaantong hininga, isa para sa hindi nagkakamali na katumpakan ni Jane, at gayon din ang kalubhaan ng pasyente sa kanilang mga kamay. Kung magpapatuloy ito, wala na tayong sapat na oras para tahiin siya bago matuyo ang kanyang dugo. Sa sandaling iyon, si Justin na nasa labas lamang ay nagmamasid na walang pag-asa sa koridor na nakapikit, nanginginig ang kanyang katawan dahil sa pagkakasala at dalamhati. Bumalik sa operation table, naningkit ang mga mata ni Jane nang biglang sumagi sa kanyang isipan. Agad niyang inilipat ang mga kilos habang siya ay tiyak na nagpahayag, gamitin natin ang patent ductus arteriosus upang mapanatili ang kanyang mga sugat sa lugar. Ano? Patent ductus arteriosus. Nahuli ang koponan. Ang ipinahiwatig na patent ductus arteriosus ay nangangailangan ng masusing pamamaraan upang sabay-sabay na ihinto ang kumpletong daloy ng dugo ng hepatic artery at ang cystic vein mula sa pagpasok sa atay habang nagsasagawa ng agarang pagtatatak ng sugat sa parehong oras. Sa harap mismo ng kanyang mga mata ay 3 makapangyarihang mga punto na nangangailangan ng mabilis na pagkumpuni, ang isang lugar lamang ay napakalaki ng gawaing kontrolin. 3 ay hindi narinig. Higit pa rito, para maging epektibo ang pamamaraan, ang bilis ay susi, na nangangahulugang ang pagtahi ay kailangang gawin sa hindi kapani-paniwalang bilis. Nauubusan na tayo ng oras, bilis. Si Jane naman ay kalmado pa rin at nakakulong sa sarili habang mabilis na ginawa ang kanyang paraan upang ilagay ang patent ductus arteriosus sa lugar. Muli niyang inabot ang tagiliran niya, ibigay mo sa akin ang needle kit, thread 40. Yes ma'am. Ang technically assistant ay hindi maglalakas loob na mag-aksaya ng 1 segundo. Ang mga tao ay same time na nanunood habang si Jane ay nagsimula mula sa gitna ng atay, ang kanyang sinulid ay naghahabi sa hindi kapani-paniwalang bilis, kaya mabilis na ang koponan ay hindi nakapagtipid ng 1 kumurap. Parang effortless ang mga kinikilos ni Jane. Parang pinaghirapan niya ang isang babaeng ito sa buong buhay niya. 4 na minuto. 4 na minuto lang ang tinatak ng pagsilang sa center. Isang medikal na katulong ang subconsciously remarks habang siya ay sulyap sa kanyang relo. Si Jane ay ganap na nahuhulog sa isang mundo ng kanyang sarili, habang siya ay nagtatrabaho sa kanyang paraan sa pangalawang lugar ng pinsala sa loob lamang ng 3 minuto. Gayunpaman, salamat sa pagtanggal ni Justin ng bala mula sa loob, kung hindi, ang operasyon ay hindi magiging maayos tulad ng ginawa nito. Presyon ng dugo. Nakalabas na, 80-60. Ang anesthetist ay masigasig na nagpahayag. Hawakan mo ang atay para sa akin, at ayusin mo ang 3 pwesto. Nang maingat na iangat ng pangalawang katulong ang atay, kinilabutan na ang medical team. Tumalsik ang dugo mula sa sugat. Bakit may dugo pa? Sigaw ng medical assistant. Agad na namula ang mukha ni Jane. Sa sandaling iyon, sumigaw ang anesthetist, hindi maganda, ang presyon ng dugo ay lubhang bumababa. 4 na po na ngayon. Si Justin, na ang mga emosyon ay inihanda lamang para sa liwanag sa dulo ng lagusan, ay agad na itinapon pabalik sa bangin. Gayunpaman, si Jane ay nasa kanyang kalmado pa rin at kinalekta ang sarili habang nag-uutos. Palakihin ang presyon, kung ang sugat ay hindi selyado dapat mayroong pinsala sa ibang lugar. Kung gayon, anong dapat nating gawin? Humagulgol ang munting nurse na si Grace. Utos ni Jane. Ilaan ang funnel ng dugo, kumukuha tayo ng dugo, at magpapatuloy ako sa pag-recycle. Ha! Nagre-recycle. Ang mga tao ay muling humanga sa kanyang marahas na mga hakbang. Ang terminong pag-recycle sa kontekstong ito ay upang bumili ng oras sa pamamagitan ng paghahanap sa lugar ng pinsala at pagkonekta sa kanang ventricle ng puso sa lahat ng pangunahing ugat upang lumikha ng isang pansamantalang ikot ng daloy ng dugo. Gayunpaman, ito ay isang mataas na advanced at sopistikadong pamamaraan upang mahanap ang lahat ng mga pangunahing ugat sa kanilang tumpak na mga punto.
Si Jane, gayunpaman, ay bahagyang nag-alinlangan habang siya ay nagpatuloy sa napakabilis na bilis habang kinukuha niya ang kagamitan at sinimulan ang proseso ng recycle. Mag-inject ng norepinephrine, 10 sisi sa pasyente at ipasa sa akin ang isang pares ng gunting. Oo, doktor. Ang buong pangkat ng operasyon ay lubos na inspirasyon sa kanyang lubos na determinasyon dahil handa silang lumaban kasama niya, na perpektong sumasabay sa kanyang mga pamamaraan sa pagpapatakbo. Sa kalaunan, sa ilalim ng walang kamali-mali at walang pagpapaliban na plano sa pagsagip ni Jane, mabilis niyang nahanap ang 2 pang lokasyon ng pinsala, at walang pagkaantala na sinelyuhan ang mga ito pabalik sa lugar. Sa paglipas ng panahon, ang mga kamay ni Jane ay kahawig ng isang mahuhusay na berda sa kanyang obra maestra habang ang kanyang karayom ay naghahabi papasok at palabas sa perpektong pagkakatugma. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ito ay isang pasyente kung saan sa maraming mga punto ang mga tao ay nasa tunay na pagsasaalang-alang na sumuko sa kanyang pagliligtas. At ngayon, namamangha ang mga medikal na tauhan habang ang kanyang pagliligtas ay unti-unting naging bunga. Doktor. Bumalik na sa normal na limitasyon ang presyon ng dugo ng pasyente. Hindi malinaw kung sino ang nag-anunsyo ng update, ngunit parang wake-up call ito. Lahat ay nagtaas ng ulo, ang kanilang mga mata ay puno ng tunay na kagalakan habang binababa nila ang muffle sa kanilang mga surgical mask, ang kanilang mga mukha ay puno ng paggalang at paghanga sa doktor. Ang lahat ng naruroon ay sa isang paraan o iba pa ay isang practitioner ng medisina, ngunit ito ay maliwanag na ang operasyon na kanilang nilahukan ay isang karera laban sa oras. Sa pinakakaunti, si Giggs na umabandona sa operasyon ay lumilitaw na ngayon na ilang milya ang layo mula sa kanyang tagapagturo, si Jane. Magaling sa lahat. Mainit na ngumiti si Jane patungo sa kanyang medical team, at pagkatapos lamang niyang kausapin silang lahat bago siya lumingon kay Justin sa kabilang panig ng tempered glass. Itinaas niya ang isang thumbs up. Pinagmasdan ni Justin habang hinihila ni Jane si Giselle Fritz pabalik mula sa kailaliman ng impyerno, unti-unti, at naramdaman ang pagluha ng kanyang mga mata habang tumatango siya kay Jane ng buong pagpapahalaga na maaari niyang makuha. Ni minsan ay hindi siya binaigo ng babaeng iyon. Ngunit ito ay ang kanyang sarili na muli sa moral na pagkakautang sa kanya. Ang mga medikal na tauhan ay labis na naantig sa kinalabasan ng operasyon habang ang mga luha ay umaagos sa kanilang mga pisngi, karamihan ay dahil sa pagmamalaki para sa pasyente, sa kanilang sarili, at sa kadalisayan ng puso ni Jane. Bahagyang bumantong hininga si Jane at humarap sa staff. Maaaring ito ay ang aking kabiguan bilang isang tagapayo na nagtuturo sa aking mga mag-aaral ng pinakamahusay na kaalaman sa medisina ngunit hindi sapat ang pagtuturo sa kanila sa moral na code ng pagiging isang doktor. Sana ay maging aral sa inyong lahat ang karanasang ito. Bilang mga medikal na tauhan, dapat mong tandaan na walang pasyente ang dapat na makatuwirang iwanang mamatay. Kung pananatilihin mo ang kaisipang iyon, ano ang pinagkaiba mo sa pagpatay sa taong nasa harapan mo? Hanggat ang pasyente ay narito sa harap mo, hindi dapat magkaroon ng isang dahilan para hindi mo ibigay sa kanila ang iyong buong pagsisikap. Dahil trabaho ito ng doktor, trabaho namin. 1077. Ang tagumpay sa operation hall ng gabing iyon ay mag-iiwan ng di malilimutang marka sa kanilang lahat. Pagkatapos ng kanyang mariin na pananalita, naglakad si Jane patungo sa nurse na si Grace na humahagulgol sa isang sulok. Hinawakan niya ang kanyang maliliit na kamay, na may nakapapawi ng ngiti na tinanong niya, "Hey there, what's your name?" Ako si Grace. Namula ang hiyaing munting nurse habang nakatitig kay Jane na nanlalabo ang mata. Magandang pangalan iyon. Gusto kong pasalamatan ka sa iyong katapangan ngayon. Nakangiting sambit ni Jane. Rektibong umiling si Grace. Walang doktor, niligtas mo ang pasyente, isa lang akong nurse. Kung gusto mo, maaari akong maging mentor mo. Ikinararangal kong maging estudyante kita. Si Jane ay time na nag-alok, na may pag-asa. Ang biglaang walang bayad na alok ay nahulog na parang bomba sa lahat ng nasa operation hall, kasama si Grace. Naiinggit sila na nag-recruit si Jane ng isang nurse lang bilang estudyante niya.
Kahit na maaaring magkasing edad sina Jane at Grace, gayunpaman, ang pagiging mentor ni Grace ay ganap na naiintindihan. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga medikal na kakayahan ay nagsasalita para sa sarili nito. Ang higit na kahanga-hanga para sa lahat ng naroroon, ay ang termino ni Jane para sa estudyant, ay hindi lamang dumalo sa mga klase, ito ay upang sundin ang kanyang patnubay at yapak, kasama siya bilang isang tagapagturo. Ano man ang medikal na kinalabasan, ang kapangalan lamang ay iiwan ang buong sektor ng medikal na bumaling sa iyo. Si Little Grace, gayunpaman, ay medyo naguguluhan habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha. Nag-iisip siya ng kaunti at bago ang pag-aalala ng lahat, bumulong siya, kung ako ay naging estudyante mo, papasok pa ba ako sa ospital? Natigilan si Jane sa tanong na iyon habang masikasong nagtanong, bakit kailangan mong bumalik? Ito ay dahil mamimiss kong magtrabaho dito kasama ang lahat, at gusto ko dito. Nahihiyang sagot ni Grace habang nakasubsob ang ulo. Naantig ang medical team na nanunood sa kanyang sagot, isang matandang nurse pa ang nagsimulang maiyak. Buong pusong tumango si Jane. Of course you can? Well then it's settled, I will be your mentor from here on out. You can still come to the hospital to work as usual, but on your off days I will offer you personal courses, or you can just stop by my research center or my house when you need me. Talaga? Napaangat ng ulo si Grace sa pinanibik na sumagot. Oo naman. Humalaklak si Jane. Ngunit ang aking mga mag-aaral ay kailangang laging handa na gawin ang kanilang makakaya. Kung hindi mo ilalagay ang iyong buong puso dito, magagalit ako. Awkward na sumagot si Grace, ako. Pero hindi ako matalino. Kung ikaw ay isang henyo, ang mentorship na ito ay hindi magiging makabuluhan, hindi ba? Ang iyong walang pag-iimbot na personalidad sa pag-una sa mga pasyente bago ang anumang bagay ay nakakuha ng atensyon ko. At saka, bata ka pa. Kung magtitiwala ka sa akin at magsusumikap, tiwala ako na magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Paninigurado ni Jane. Nakakumbinsi na tumango si Grace. Oo Dr. Jane, gagawin ko ang aking makakaya. Anong tawag mo sa akin? Natahimik si Grace saglit, bago siya matamis na tumawag, mentor. Ang insidente sa Operation Hall ay natapos na sa lahat ng ngiti. Ang buong kaganapan ay nangyari na parang panaginip para sa karamihan, hindi lamang si Jane ay gumawa ng isang sorpresa at isang kahanga-hangang hitsura, siya ay nag-recruit ng isang bagong disipulo sa daan. Ang lahat ng naruroon ay naiwan hindi lamang ng paghanga kay Grace kundi ng taos-pusong papuri at pagbati dahil siya lamang ang nangunguna sa iba. Naturally, hindi gaanong naiwan sa haka-haka kung ang medikal na karera ni Giggs ay biglang huminto. Kung wala si Jane mismo na maghain ng ulat, kung sino man ang magpapaalala sa kaganapan ngayong gabi sa balita, ang awtoridad ng ospital ay agad na aalisin si Giggs para sa kanyang mga kaiyahiyang ginawa. Nakita ang ilang mga medikal na tauhan na nagtutulak ng isang portable na kama patungo sa kanila, ngunit sa sandaling iyon, si Ginzel Fritz ay humihinga na ng mag-isa. Si Justin ay nakatayo mismo sa labas ng Operation Hall, na may malaking pasasalamat para kay Jane. Ililigtas kita mula sa masasayang linya ng pagpapahalaga. Sa palagay ko ay hindi ko na mababalikan pa ito. Sarkastikong bumaantong hininga si Jane, bago siya sumagot sa wikang Zen icon. Well, it's part of my destiny I guess. Simula nang iligtas mo ako, tuluyan na akong nasa utang mo. Pinasama mo lang ako sa sinabi mo. Mapait na tumawa si Justin. Paf! Lumingon si Jane kay Ginzel Fritz, na may bahid ng paninibugho. Noong naisip ko ang pasyenteng ililigtas ko, hiniling ko sa sandaling iyon na hindi ako doktor at hindi ko na kailangang iligtas ang iyong kasintahan. Hehe, sagot ni Justin. You're always the best doctor I know. Kung hindi ako papayag na magpakonsulte ka sa kanya. Nanlaki ang mata ni Jane sa sinabi nito. Kahit gaano kakakapal ang balat, alam mo kung ano ang sinasabi ko, ngunit binabago mo lang ang paksa sa bawat pagkakataon. Awkward na ginulo ni Justin ang kanyang buhok.
Well anyway, I'm eternal grateful to you. Congrats sa bagong student na nakuha mo kahit mukhang tanga siya. Bobo ka. Mabait at inosente si Grace. Magaling siyang doktor. Maaaring nasa full occupational status na siya, pero kung matututo siya sa pinakamahusay, sigurado akong sa ilang taon ay magiging genius surgeon siya sa sarili niyang karapatan. Mayabang na deklara ni Jane. Bata. Hindi ka naman mas matanda sa kanya. Pang-aasar ni Justin. Nagtakip ng ngipin si Jane. Jeez, nakakabaliw ang pakikipag-usap sa iyo. Matutulog na ako. Ang pasyenteng ito ay nasa early recovery status pa. 2 araw pa bago siya makagalaw. Isa pa, maaari mong tiyakin sa kanya na ang aking mga kakayahan sa pagsil ng sugat ay ang pinakamahusay sa mundo, hindi ito mag-iiwan ng peklat. Nang matapos siya, kumaway siya at naglakad palabas na may pinag-isang busog at palakpakan. Medyo nalulula si Justin sa mga emosyon habang nakatayo siya sa kinatatayuan niya ng matagal, bago siya nakahinga ng maluwag, ngunit mabilis na naalala si Melinda sa Australia. Muli kong time na hilingin sa inyong lahat na bantayan ang aking ginang. Makatitiyak ka, mas marami akong pera kaysa sa ginagastos ko, kaya't mangyaring panoorin siya ng may pinakamataas antas ng serbisyo. Kailangan kong umalis ngayon. Lumingon si Justin sa buong pangkat ng mga tauhang medikal na naruroon. Si Ginzel Fritz, na walang kultibasyon na masasabi, ay isakripisyo ang sarili para sa kanyang sarili sa ganoong mga lawak ng walang kahit isang salita ng pagkabalisa ay hindi karaniwan. Mapahamak siya kung pipiliin pa niyang huwag pansinin ang mga intensyon nito. Para sa tamang paghingi ng tawad ay may utang pa rin siya kay Marian, hindi ito win-win situation. Maaari lamang siyang umasa sa kanyang intuition. At ito ang nagbunsod sa kanya para aminin na babae niya ito. Sa sandaling iyon, walang sino man ang maglalakas loob sa mga bayarin, lalo na mula sa isang punk na maaaring makapagpa-opera kay Jane sa 10 oras ng gabi. Si Justin pagkatapos ay nagmamadaling lumabas ng ospital, nag-teleport ng higit sa 3 minuto, at ngayon ay bumalik sa mga beach ng Northern Australia. Lumipas ang 3 oras, at ang langit ay naging dapit hapon. Napansin mula sa malayo, ang isang nanlulupaypay na si Melinda ay nakaupo sa isang mas malaking hinugasan na coral, ang mga kamay ay inilagay sa harap ng kanyang dibdib habang nagdarasal. Hoy! Sumilip si Justin sa likod niya bago siya ngumiti. Melinda baby, kailan ka pa naging relihiyoso? Narinig ni Melinda ang kanyang boses at mabilis na nag-react habang siya ay lumuhod bago niya hinawakan ang kanyang kamay ng may pag-aalala. Ginzel. Okay lang ba siya? Nakita ni Justin ang sinseridad sa kanyang mga mata bago siya tumango. She's fine. I managed to get Jane to do an emergency rescue surgery on her. Mananatili siya sa ospital sa mga susunod na araw para magpagaling at ipapalabas pagkatapos nito. Oh my God, that's great. That's so great. Kung may mangyari sa kanya, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa buong buhay ko. Hinayla siya ni Justin sa kanyang yakap na kinumplito ng tahimik na tunog ng mga alon habang inaaliw siya nito. Naging mahirap para sa iyo, nitong mga nakaraang araw, at kasalanan ko kung bakit pareho kayong naranasan ng sobrang sakit at paghihirap. Ipinapangako ko na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para wala nang mangyari muli. Sige. Agad namang sumang-ayon si Melinda, kitang-kita ang kanyang namumuong pisngi habang nakataas ang kanyang ulo. Kung gayon, ano ang gagawin natin ngayon, ibabalik ba natin ang mga halamang gamot? Sumulyap si Justin sa tent sa mas mataas na lugar, at bago siya sisigot, naramdaman niya ang isang supernatural na presensya. Ito. Ngunit nakasimangot si Justin ngunit mabilis na napalitan ng sigasig at pananabik. Melinda, samahan mo ako. At kasabay nito, tumalon si Justin sa himpapawid, kasama si Melinda na malapit sa kanyang puso ay lumapag siya sa harap mismo ng pinakagit ng tolda. Binuksan nila ang mga kurtina at pumasok. Medyo natarante si Melinda sa nakalilitong reaksyon ni Justin ngunit agad niyang napansin na nakarating na si Justin sa gitna ng tent.
At doon, ay isang medyo malaking oakwood crate, bahagyang higit sa 1 metro ang taas at lapad, at hindi mapag-aalinlanganan ang pinakamalaking bagay sa tent. Hobby, sinusubukan mo bang tumingin sa loob ng crate? Tanong ni Melinda dahil sa curiosity. Napangiti si Justin. Kung tama ang hula ko, ito ang hinahanap natin sa buong panahon. Ha! Lalong naguluhan si Melinda. Sa sandaling iyon, nag-iisang inilabas ni Justin ang lock sa crate, binuksan ang takip, at inihayag ang laman nito. Sa ilalim ng mga patong ng unan ay ang smuggled na antique. Sa harap nila ay isang tansong kaldero. Sa kaldero ay may pinong mga ukit ng magkatulad na mga simbolo, manipis na parang sutla na sinulid, nakahawig ng mga dragon na sumasayaw sa hangin. Ang bronze cauldron ay nakatiis sa mga pagsubok ng panahon, kahit na may pinagsama-samang berdeng kalawang, ngunit nakakagulat na walang kahit isang dent. Nakalantad sa mga mata ng nakamasid, ito ay mahigpit ngunit marilag. Dahil nawala ang aking mga cultivation, hindi ko na-detect ang artifact na ito sa iba. Kung titingnan ng matatag na chi nito mula sa loob, tiyak na hindi ito basta-bastang antek. Paliwanag ni Justin. Kung tama ang aking mga hula, ito dapat ang bagay na binanggit ni Jinsel noon. Isang kaldero na makatiis sa init ng sumadi through fire. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.